Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 801 hanggang 810. Kabanata 801-801 Kadiliman. Unti-unting iminulat ni Sabrina Leo Cadia ang kanyang mga mata, at nakita niya ang kompletong kadiliman sa kanyang harapan. Wala siyang makita. Sobrang sakit din ng ulo niya. Parang, biglang nabigla sa realidad, sa wakas ay naalala niya ang naranasan niya noon. Ngunit pagkatapos, napagtanto niyang nakatali siya sa isang upuan. Ang kanyang mga mata ay natatakpan din ng itim na tela. Hindi siya makagalaw. WHO. Medyo kinakabahan si Sabrina Leo Cadia. Ngunit, nang makita niya ang karamihan sa mundo, mabilis siyang kumalma. Walang tunog, walang tugon, buong katahimikan sa paligid niya. Sa echo, masasabi niyang malawak ang espasyo. Nakinig ng mabuti si Sabrina Leo Cadia. Walang ibang naririnig kundi ang sariling paghinga sa paligid. Ang katahimikan ay maaaring mabaliw sa isang tao. Lalo na ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya makagalaw, mahigpit na nakagapos ng kung sino. Kung walang dumating, hindi ba siya magugutom o mamamatay sa uhaw dito? Sa pag-iisip nito, nagsimula siyang magpumiglas. Ngunit ito ay walang saysay. Tapikin, tapikin, tapikin. Biglang may tumunog na yabag sa paligid niya. Parang medyo malayo sila. Ngunit sa matinding katahimikan na ito, lalo silang nag-aaway. Nakaramdam muna ng excitement si Sabrina Leo Cadia, pagkatapos ay pinanatili ang kanyang kalmado. Hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Papalapit ng papalapit ang mga yabag. Nang makarating sila sa tapat mismo ni Sabrina Leo Cadia, biglang huminto ang tunog. Hindi pa ba gising ang matanda? Tanong ng isang lalaki. Mukhang masyadong nahirapan ang mga kapatid sa kanya. Iba't ibang boses ang narinig. Tila dalawang tao ang nag-uusap. Matanda na siya, hindi na makayanan ang mga ganitong kabigat na suntok. Sampal. Hinampas ng isa sa mga lalaki si Sabrina Leo Cadia sa mukha. Walang reaksyon. Tingnan mo, hindi pa rin gising ang matandang lalaki. Tumawa ng mahina ang lalaki. Hindi siya patay, di ba? Ang isa naman ay tumagilid, bahagyang inilagay ang kamay sa ilalim ng ilong ni Sabrina Leo Cadia. Buti, may hininga, hindi pa patay. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo siya sa pagkuha ng ating Mr. Card ni Lee. Eksakto, akala niya talaga kaya niya. Mr. Wala pa ring tiwala sa kanya si Lee. Can't help it, tungkol ito sa buhay at kamatayan ni Fernando. Dapat tayong maging maingat. Magpalat ka ng ibang doktor ngayong hapon. Malamang, yung iba nasa Mr. Sa panig ni Lee ngayon, si Sabrina Leo Cadia lang ang nang-ahas na magbabante sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Magagamot pa ba ang sakit ng iyong master? Narinig ko si Mr. Nakahanap si Lee ng paraan para pagalingin ang iyong master. Narinig mo na ba ang Medicine King Valley? Iyan ay isang lugar ng medikal na pamana. Nakuha na ng may-ari ng Henry Pharmacy sa Northern City Street ang gamot. May kukunin ako bukas, ang password ay. Ang iyong memorya, ang password ay. Sa pagsasalita nito, hininaan ng lalaki ang kanyang boses, ibinebenta mo ba ang gamot na ito laban sa pagkakuha ng libra? Yung ulo ko. Anyway, mukhang hindi magising ang matanda ngayon, balik muna tayo at mag-report muna. Gayunpaman, bantayan ito. Sinabi ni Beckett Carmichael na bibigyan niya ang matandang lalaki ng 1 bilyon, basta't mapapagaling niya si Fernando. Kaya pala si Mr. Pilit na tinutulak ni Lee. Tara na, 2 oras na lang at lalabas na ang iyong master natin. Actually, ang password Mr. Napakasimpleng binigay ni Lee sa kanya. Ang pinakamaliit na bilang ay nangangahulugan na ang lahat ay walang bisa. Ang pipi ng matanda, hindi niya naisip. Nang matapos magsalita, sandaling katahimikan. Pagkaraan ng 3 minuto,
Dalawang hanay ng mga yabag ang gumagalaw mula sa malapit hanggang sa malayo. Naglaho. Makalipas ang 5 minuto, sinisigurado kong walang tao sa paligid. Nagsimulang magpumigla si Sabrina Leocadia. Unti-unting lumuwag ang lubid at tuluyang nakalaya. Phew! Biglang pinunit ni Sabrina Leocadia ang maskara sa harap ng kanyang mga mata. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang bodega. Madilim ang paligid, pero sa di kalayuan, may nakabukas na pinto. Nick Odom Lee, Beckett Carmichael. Sino sa lupa? Natural na hindi nagtitiwala si Sabrina Leocadia sa mga salita ng dalawa. Ilang dekada na siyang nakapaligid sa kabisera, kaya nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa. Sa kasalukuyan, ang buhay at kamatayan ni Fernando Lee ay napakahalaga. Ang usapin ay may kinalaman sa mga interes ng hindi mabilang na mga pamilya, kailangan niyang maging maingat. Kung si Beckett Carmichael ang may gawa nito, tiyak na hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay. Pero kung ito nga ang tagubilin ni Nick Odom Lee, huwag mo siyang sisihin sa pagiging walang awa. I-click. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Sabrina Leocadia ang gintong baraha sa kanya. Nagpalinga-linga siya. Nandoon pa rin iyon. Ang card ay ibinigay ni Nick Odom Lee. Itong password. Walang ibang makakaalam. Kung totoo ang bagay na ito, ang password para sa card ay dapat ang pinakamaliit na bilang. Ipinikit ni Sabrina Leocadia ang kanyang mga mata, nagsimulang manginig ang kanyang kamay na nakahawak sa gintong baraha. Walang gaanong oras. Kailangan niyang mabilis na malaman kung sino ang eksaktong kumidnap sa kanya. Sinamantala ni Sabrina Leocadia ang kawalan ng laman sa paligid, mabilis na lumabas ng bodega at nawala sa lugar. Pagkaalis niya, lumabas mula sa kadiliman sina Beckett Carmichael at Julius Reed. Mr. Reed, sigurado ka ba na si Sabrina Leocadia? Yung card, pinalitan ko. Eksaktong katulad, maliban sa numero ng card. Pero, hindi maalala ni Sabrina Leocadia ang card number. Ngumiti si Julius Reed at tumingin sa malayong pinto, pera lang ang inaalala niya. Si Sabrina Leocadia ay isang makinis, maaaring hindi siya magtiwala. Wala pa ring pag-asa si Beckett Carmichael. Pero this time, masyadong malaki ang stake, kahit na mag-leverage ako ng connections, hindi ko ma-sort out ang mga doktor na iyon. 1/4 ng kapital ay nasa panig ng pamilya Lee. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Ang usapin ni Fernando Lee ay hindi lamang pag-aalala para sa pamilya Lee. Masyadong malaki ang mga pusta na kasangkot. Kahit na ang pamilya Carmichael ay may kapangyarihan at impluwensya, wala pa rin silang dalang paraan. Walang gustong makitang naabala ang balanse, ni sino man ang nagnanais na mapinsala ang kanilang sariling mga interes. Hindi kailanman inasahan ni Nick Odom Lee na si Sabrina Leocadia ang magbabalik sa kanila. Lumingon si Julius Reed, tinitingnan si Beckett Carmichael. Ang usapin ng paglaya ni Fernando Lee mula sa bilangguan ay maaaring magawa nang wala si Sabrina Leocadia. Kaya kami, nag-alinlangan si Beckett Carmichael, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Huwag bigyan si Sabrina Leocadia ng anumang oras para mag-isip, lumikha ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan para sa kanya. Padalhan siya ng mga tao, humahabol sa paglalakad, humahabol sa pamamagitan ng kotse. Ngunit, huwag mong abutan. Gusto kong wala na siyang oras para mag-isip. Natapos magsalita si Julius Reed at humakbang palabas ng bodega. Naiintindihan. Tumanggaw si Beckett Carmichael, nakatingin kay Eli Hierro sa tabi niya. Narinig mo ang sinabi ni Mr. Sinabi ni Reed, tama ba? Walang problema. Napangiti si Eli Hierro, ang paglalaro ng pusa at daga, wala na akong higit na ikinatuwa. Kuwit, Lori, nasaan ka? Nang makalabas ng bodega, si Sabrina Leocadia, nang makitang walang tao sa paligid, ay nagmamadaling inilabas ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang katulong. Buti na lang at nasa kanya pa rin ang telepono. Propesor, nasa laboratorio namin. Hindi ka ba sinundo ni Boss Lee? Boses ni Lori galing sa loob. N-Omicron G-Omicron, S-Omicron. Lori, binibigyan kita ng card number at password. Kailangan kong tingnan mo ngayon kung tama ang password. Sabi ni Sabrina Leocadia at nag-aalalang binuksan ang kanyang camera, kinuha ang isang larawan ng numero ng card, at ipinadala ito. Password.
Nag-alinlangan siya saglit sa kapinindot ang 6 na zero. Wala na siya. Napansin mo ba? Hindi. Tumakas na ang matandang iyon, bilisan mo at habulin siya pabalik. Maghiwalay at maghanap. Sa sandaling ito, isang magulong pagsabog ng mga yabag ang nagmula sa loob ng bodega. Tumakbo palabas mula sa loob ang 7 o 8 lalaking nakaitim. Damn it! Si Sabrina Leocadia, kadalasang napakatalino, ay naglabas ng isang pambihirang sumpa. Lori, pinapadala ko sa iyo ang lokasyon ko, magpadala ka agad ng sasakyan para sunduin ako. Sabik siyang nagpadala ng mensahe, kasama ang kanyang lokasyon, at nagmamadaling tumakbo patungo sa pangunahing kalye. Ayan ang matandang lalaki. Habulin. Isang sigaw mula sa likuran ang bumulaga kay Sabrina Leocadia, na nagpagigil sa kanya at mabilis na tumakbo pasulong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 802:802 Bagamat si Sabrina Leocadia mismo ay isang doktor. At kahit isang nangungunang eksperto dyan, ang kanyang espesyalidad ay sa psychiatry. Sa huli, dahil sa kanyang edad, ang kanyang pisikal na kondisyon ay mas malala kumpara sa mga binata. Ngayon, isang grupo ng mga bata at malalakas na binata, na armado ng mga kahoy na patpat, ay walang humpay na hinahabol siya. Binasa ng takot si Sabrina Leocadia sa malamig na pawis. Kung siya ay tunay na nahuli, ang pambubugbog ay ang pinakamababa sa kanyang mga alalahanin. Ang kanyang tunay na takot ay papatayin siya ni Nick Oldham Lee upang panatilihing tumahimik ang mga bagay-bagay sakaling mabunyag ang kanyang sikreto. Ang sinuman sa kanyang katayuan ay tiyak na walang malinis na mga kamay. Si Dr. Leocadia, nandito kami para iligtas ka, please stop. Panay ang sigaw mula sa likuran. Mabilis na tumakbo si Sabrina Leocadia nang hindi lumingon. Iligtas siya. Akala ba nila bulag siya? Hindi ba niya nakikita ang mga kahoy na patpat sa kanilang mga kamay? Sino ang magdadala ng baton para iligtas ang isang tao? Ngunit hindi pa siya nakakatakbo ng 100 metro, humihingal na siya ng husto, nauubusan na ng lakas. Parang mababali ang mga paa niya. At sa likod niya, wala pang 100 metro ang distansya sa pagitan nila. Nick Oldham Lee, mas mabuting ma-frame ka ng iba, o I swear I'll make you regret this. Pagkasabi niyon, nagdikit ang mga ngipin niya at tumakbo papunta sa mga lansangan. Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay nasa labas ng kabisera, sa kabila ng 10th Ring Road. Tunay na isang suburban area. Malawak ang kalsada, at malapit ang ilang pabrika, ngunit hindi gaanong tao ang nakikita sa paligid. Mabilis ang takbo ng mga paminsan-minsang sasakyang dumadaan. Ni isang nayon sa harap o isang tindahan sa likod. Nasa rurok ng kawalan ng pag-asa si Sabrina Leocadia. Gayunpaman, ang pag-asa para sa kaligtasan ay nagtulak pa rin sa kanya upang hilahin ang kanyang pagod na katawan at tumakbo pa. Sa totoo lang, saglit niyang pinag-isipan kung ang lahat ng ito ay isang daya ng kabilang partido para habulin siya. Ang mga ruzes ng lungsod ay tumakbo ng malalim. Ngunit hindi nang ahas si Sabrina Leocadia na kunin ang panganib na iyon. Kung talagang gusto nila siyang mahuli, hindi ba't iyon ay pagpasok mismo sa bibig ng tigre? At hindi nalalabas. Nakasandal sa puno, hindi pa nakakahinga si Sabrina Leocadia nang maabyutan siya ng mga tao sa likod niya. Ikaw na matanda, sa tingin mo kaya mong tumakbo? Ang isa sa kanila, na naghahampas ng isang kahoy na patpat, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Natakot si Sabrina Leocadia ng mga salitang, matanda kang hag. Mukhang gusto talaga nilang kunin siya. Dala ang sakit na malapit na sa limitasyon, tumakbo si Sabrina Leocadia patungo sa kalsada. Sa pag-iisip na maaari kang tumakbo. Whoosh! Naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo ng damapo ang isang malakas na suntok sa kanyang ulo, mga bituin sa harap ng kanyang mga mata. Beep, beep, beep. Maya-maya lang ay may dumating na taxi na mabilis sa kalsada. Nang makita si Sabrina Leocadia sa kalsada, mabilis itong lumiko. Whoosh! Pinalipad nito sa ere ang hoodlum na nakatama sa kanya. Banal na tae, sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Mabilis na huminto ang taxi. Lumabas ang isang driver, na nagmumura sa hindi perpektong Mandarin, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong kalagkarin dito. Ikaw. Ang lalaki ay nakahiga sa lupa, puno ng dugo. Namimilipit na walang tigil. Tumatawag ako ng pulis.
Inilabas ng taxi driver ang kanyang telepono at lumapit sa hoodlum. Hindi mo sinusubukang mang-scam, hindi ba? Scam mo ang lolo mo. Galit na nagmura ang hoodlum na nakatutok pa rin kay Sabrina Leocadia. Ayan, hulihin mo siya. Sa sandaling natauhan si Sabrina Leocadia, nakita niya ang isa pang grupo na tumatakbo patungo sa kanya mula sa hindi kalayuan. Bawat isa sa kanila ay may dalang armas. Hinawakan niya ang malaking bukol sa likod ng kanyang ulo dahil sa pagkakatama at, sa pusong naging bakal, ay sumugod sa kotse ng taxi driver. Hoy, anong ginagawa mo? Sinusubukang magnakaw ng kotse. Bago pa makapag-react ang taxi driver, nag-shift na si Sabrina Leocadia at pinindot ang pedal ng gas. Vroom! Lumipad pa atras ang sasakyan bago umikot at mabilis na pinatakbo patungo sa sentro ng lungsod. Masakit na parang impyerno. Habang nagmamaneho, hinawakan niya ang kanyang ulo. Sobrang sakit. Ang mga hayop na iyon ay talagang pumatay. Nang walang ibang pagpipilian, si Sabrina Leocadia, na ginagabayan ng ruta sa kanyang memorya, ay nagsimulang magtungo sa panloob na Third Ring Road. Kapag nasa loob na ng lungsod, ang mga taong ito ay hindi na magiging napakarampag. Pagkatapos ng lahat, mga traffic sa kabisera. Pagkaalis niya, biglang bumangon sa kalsada ang nasugatan ng hoodlum. Parang walang nangyari, sinipa niya ang taxi driver. Halos tamaan talaga ako. Ungol niya. Matibay ang teknik, siguradong walang problema. Naglabas ang taxi driver ng isang pakete ng sigarilyo, sis-indi na sana, saka nagmamadaling ibinalik. Kuya Samuel, magaling. Aayusin ko ang ibang mga kapatid na magmaneho at humabol ngayon. Humalaklak si Eli Hierro habang pinagmamasdan ang dulo ng kalsada. Simeon, siguraduhing hindi mo napatay ang matandang lalaki sa pamamagitan ng tama na iyon. Tama lang ang puwersa, trust me. Napakamot ng ulo si Simeon, sabay ngiti ng ngipin, hindi ako masyadong magaling, pero kaya kong sumuntok. Ano ang ginawa ni Simeon noon? Curious na tanong ng taxi driver. Butcher, tumawa si Simeon. Habang nagkukwentuhan sila. Dalawang itim na sedan ang biglang sumulpot sa intersection. Nagsimulang sundan ng mga sedan ang trajectory na ipinakita sa screen, mabilis na humabol sa direksyon na tinakasan ni Sabrina Leocadia. Ding dong dong, Calabash Brothers. Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Sabrina Leocadia. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa manibela at muntik na siyang mapadpad sa kanal sa gilid ng kalsada. Hello. Nang makitang ang tumatawag ay ang kanyang katulong na si Lori, sinagot ni Sabrina Leocadia ang tawag habang nagmamaneho, kamusta? Tama ang password, ngunit walang pera sa account. Damn! Napatikip ng ngipin si Sabrina Leocadia, puno ng galit ang mga mata. Ito ay 70. May pinadala ba sila? Ito ay isang masikip na trapiko sa lungsod, ang ating mga tao ay magtatagal upang makarating doon. Paliwanag ni Lori, pumunta ka. Ngayon pumunta sa Northern City Street, Henry Pharmacy. Direktang hanapin ang may-ari, pagkatapos ay sabihin. Pilit na naalala ni Sabrina Leocadia, ang kanyang ulo ay pumipintig sa sukdulan. Sabihin, ibinebenta mo ba ang iyong mga gamot sa pagpapanatili ng pagbubuntis ng kilo? Propesor, ikaw ba? Iniisip ni Lori kung nagkamali ba siya ng narinig. Pwede bang, may mistress ang professor, sa literal. Pumunta lang sa Henry Pharmacy at sabihin sa may-ari ang pangungusap na ito, tingnan kung makukuha mo ang mga gamot. Kung bibigyan ka ng may-ari ng gamot, sabihin sa akin kaagad. Habang nag-uusap, nakita ni Sabrina Leocadia sa rearview mirror ang dalawang itim na sedan na biglang sumulpot sa likuran niya. Naduraj ang puso niya. Bilasan mo, kung maantala mo ang aking malalaking plano, makakalimutan mo ang pagpunta sa kahit saan sa industriyang ito. Pagkatapos noon, inihagis niya ang telepono sa passenger seat at pinalo ang pedal ng gas. Sa tamang panahon, pula ang ilaw sa intersection. And on Omicron, SO, damn it. Hinampas ng malakas ni Sabrina Leocadia ang manibela. Papalapit na ang dalawang sasakyan sa likod niya. Nick Oldham-Lee. Pinatibay niya ang kanyang puso at pinalo ang accelerator. Bang! Nang siya ay sumugod sa intersection, isang malaking truck ang dumaan, at biglang huminto sa gitna ng kalsada. Sinusubukan mo bang magpakamatay? Ang driver ng truck, na nakaharang sa intersection,
ay ibinaba ang kanyang bintana at nagmura. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Sabrina Leocadia. Kaunti pa sa loob, at magiging ligtas ito. Gayunpaman, ang trapiko ay tila talagang masikip. Gustuhin man niya ay hindi niya may galaw ang sasakyan. Nang makitang muling humahabol ang dalawang itim na sasakyan, nakita ni Sabrina Leocadia ang isang traffic cop sa tabi ng kalsada. Nagpasya siyang i-floor ang accelerator at bumangga sa kotse sa tabi niya. Kasabay nito, ilang lalaking nakaitim ang lumabas sa mga itim na sedan. Anong nangyayari? Lumapit ang duty officer, itinuro si Sabrina Leocadia, bakit ang bilis mong magmaneho? Kasamang opisyal, nasa panganib ako, mangyaring tulungan mo ako. Hinawakan ni Sabrina Leocadia ang kamay ng opisyal, at itinuro ang likod niya, may nagtangkang pumatay sa akin. Saan? Kinuha ng opisyal ang kanyang radyo, mayroon tayong sitwasyon. Ngunit sa oras na lumingon si Sabrina Leocadia, ang mga lalaking nakaitim ay mabilis na bumalik sa kanilang mga sedan at tumalikod upang umalis sa lugar. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang telepono sa sasakyan ni Sabrina Leocadia. Paano nangyari? Sabik niyang tanong. Nakuha ang mga droga, ngunit nahuli nila si Brother Percival. Sa pamamagitan ng telepono, ang boses ni Lori ay hindi kapani-pani walang balisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 803, Hades, nasaan si Percival? Kahit na si Sabrina Leocadia ay nakatakas sa panganib, ang isipin na ang kanyang lalaking katulong ay nababalisa pa rin. Kakaalis pa lang namin ng batika nang sumugod sa amin ang dalawang kakaibang lalaki mula sa likuran, humihingal na sabi ni Lori sa telepono. Si Brother Percival ay nagsimulang makipagtalo sa kanila upang protektahan ako. May gamot ka pa ba? Iyon ang higit na inaalala ni Sabrina Leocadia. Nasa kamay ko na. Magulo ang paghinga ni Lori na tila ba tumatakbo para sa kanyang buhay. Tumawag ka agad ng pulis. Sasakay tayo ng police car papunta sa police station ng kabisera. Nang matapos ang kanyang pangungusap, isang bakas ng malisya ang sumilay sa mga mata ni Sabrina Leocadia. Sabay hawak sa likod ng ulo niya. May dugo ito. Hindi naging magaan ang suntok. Nicodem Lee, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Huminga siya ng malalim at diniyal ang emergency number. Kuwait, pinapapatay mo kami. Sa isang bar sa kabisera. Ang may-ari ng bar ay umiikot ng isang baso ng alak, casual na nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Eksakto. As long as you can do it, money is no object, Elvon Leocadia said, her hands tightly clutching her purse, fear evident in her eyes. Ang pamilya Leocadia ay isang kilalang angkan sa kabisera, na may mahigit 100 miyembro at negosyo sa buong bansa. Sa suporta ni Elvon Leocadia na si Horton Moore ay nagtagumpay sa industriya ng nutrition supplement. Sa pagbabalik sa kabisera, ginamit ni Elvon Leocadia ang mga koneksyon ng kanyang pamilya para makipag-ugnayan sa may-ari ng bar na ito. Axel Somerset, siya ay nabalitaan na isang middleman sa loob ng komunidad ng Shadow Warrior. Maging ang pamilya Leocadia ay kailangang magbayad ng matarik na presyo upang malaman ang tungkol sa pag-iral ni Axel Somerset. Anong sama ng loob? NONG Omicron, Omicron. Anong awa yan? Naghalo ng isa pang cocktail si Axel Somerset at itinulak ito sa harap ni Elvon Leocadia. Salamat, pero hindi ako umiinom ng alak, pagtanggi ni Elvon Leocadia. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay paghihiganti. Ngunit sa huli, siya ay isang masunurin sa batas na mamamayan, at ang ideya ng pagkuha ng isang Shadow Warrior ay nagpabigat sa kanya. Pinatay niya ang aking anak, at gusto kong maghiganti, sabi niya, na inilabas ang larawan ni Julius Reed mula sa kanyang bag. Akala ko ikukulong siya ng Lee family habang buhay, ngunit hindi ko inaasahan na ang maldita na lalaking ito ay makakaalis ng walang scot. Matapos bumalik sa kabisera, si Elvon Leocadia ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsunod ng malapit sa kaso ng pagpatay ng Lee family. Matindi ang buzz sa paligid ng insidente. Ito ay halos kaalaman ng publiko, at halos hindi niya maiwasang marinig ang tungkol dito. Akala niya ay masisiguro nito na si Julius Reed ay namatay sa bilangguan, ngunit hindi inaasahang bumalik ang sitwasyon. Si Julius Reed ay hindi nasaktan, habang ang Lee family ay nawalan ng isang anak na lalaki. Hanggat matutulungan mo akong patayin siya,
Kahit anong halaga ng pera ay magagawa, muling idiniin ni Elvan Leocadia, basta nasa abot ng aking makakaya. Sumunod ka sa akin, ibinaba ni Axel Somerset ang kanyang cocktail at tumalikod, naglakad papunta sa isang opisina sa likod. Nang sumunod si Elvan Leocadia sa kanya, napagtanto niyang may ibang tao sa opisina. Sino ito? Tanong niya na bahagyang nakasimangot habang pinagmamasdan ang nakaupo sa sulok ng sofa. He is our leader, known as Hades. Lumapit si Axel Somerset sa lalaki at lumuhad sa isang tuhod. Marshall, si Miss Leocadia ay may pagkagalit kay Julius Reed tungkol sa pagpatay sa kanyang anak. Patawarin mo ang aking katapangan sa pagdala sa kanya dito. Okay lang, ang boses ng lalaki ay sobrang paos na parang hindi pa nagigising. Maaari ba akong magtanong kung matutulungan mo ako? Tulungan mo akong makaganti. Pansamantalang tanong ni Elvan Leocadia. Bagaman matagal na niyang iniisip ang pagkuha ng isang tao para gumawa ng pagpatay, nakaramdam siya ng pangamba sa aktwal na paggawa ng kritikal na hakbang na ito. Walang problema, nanatiling nakaupo ang lalaki sa isang sulok ng silid, nakayuko ang ulo, paos ang boses. Ang kanyang pamamalot ay parang ginawa ng isang makina. Para sa bayad, pansamantalang tanong ni Elvan Leocadia. Ang pamilya Leocadia ay mayaman, at gayon din siya. Hanggat ito ay hindi masyadong mapangahas, hindi ito magiging problema. No need for money, nakayuko pa rin ang lalaki, nakatalikod kay Elvan Leocadia. Pero, ang kailangan mo lang gawin ay ibigay sa akin ang kinaroroonan ni Julius Reed. Pinutol ng lalaki ang mga salita ni Elvan Leocadia, mahinang nagsalita. Walang problema iyon, tumanggaw si Elvan Leocadia, medyo hindi makapaniwala. Tinutulungan mo akong pumatay ng tao at ayaw mo ng pera. Hindi ba napakalaking panganib iyon? Mayroon bang isang bagay bilang isang freebie? Sa yaman ng pamilya Leocadia, naging isang piraso ng cake ang pag-alam sa kinaroroonan ni Julius Reed. Ikaw, hindi posibleng maging mas mayaman kaysa sa akin. Sabi ng lalaki sa mahinang boses. Biglang natahimik si Elvan Leocadia. Bumalik ka at alamin kung nasaan si Julius Reed, pagkatapos ay sabihin mo sa akin. Lumapit si Axel Somerset sa harap ni Elvan Leocadia. Tandaan, kapag lumabas ang bagay na ito, ang iyong pamilyang Leocadia ay haharap sa pagkalipol. Sige, si Elvan Leocadia ay isang babae lamang. Paano niya naranasan ang mga ganitong sitwasyon? Napatango na lamang siya. May tao. Ay nahuli ang aking pabango. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, nakatingin sa labas ng bintana. Kukunin ko ang ilang mga tao at haharapin ang buntot. Naglakad si Axel Somerset sa bintana, maingat na sinisiyasat. Ikaw, ay hindi tugma para sa kanila. Tumayo ang lalaki, nakadiin ang mga kamay sa windowsill. Noon lang natanong ni Elvan Leocadia ang mukha ng lalaki. Nanghina ang kanyang mga paa, at napasandal siya sa pinto, halos mapasigaw ng malakas. Ito ay isang mukha, halos mapula na. Ang mukha ng lalaki ay tila pininturahan ng isang layer ng pilak, na may dalawang mata na nagniningning na parang supero. Buhok, wala man lang buhok. Ang kanyang mga tenga ay kahawig pa nga ng isang duwende sa mga pelikula, parehong matulis at mahaba. Medyo nakakatakot, hindi ba? Napagtanto ng lalaki ang pagkabalisa ni Elvan Leocadia, lumingon ang lalaki at ngumiti. Pumalakpak, bumagsak si Elvan Leocadia sa lupa. Ano sa lupa? Tao ba ito o multo? Ayos lang. Itinuro ng lalaki si Elvan Leocadia, ihanda mo ang hinihiling ko. Okay, natakot si Elvan Leocadia. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Kahit siya, nagsimula pa siyang magsisi na pumunta dito para hanapin ang Shadow Warrior. Sinabi ng mga miyembro ng pamilyang Leocadia na si Axel Somerset ay nagtataglay ng divine skills, ngunit ngayon ay tila. Chief, kukuha pa ako ng ilang tao at aayusin, magpahinga ka ng mabuti dito. Kumunot ang noo ni Axel Somerset, at inilabas niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang mga empleyado. Ang mga tao mula sa Wilson Pavilion. Ang iyong mga kapatid ay walang kapantay sa kanila, huwag mong hayaang mamatay sila sa walang kabuluhan. Marahang tinapik ng lalaki ang kanyang balikat at dahan-daang lumapit sa dingding ng opisina ng bar. Hades, matagal na akong lumaban. Medyo na-miss ko ito. Basag.
Malakas na hinatak ng lalaki. Direkta niyang ibinaba ang isang mahabang dart box na kumikislap na may maputlang asol na ginaw mula sa dingding ng bar. Thunderpick, parang sabik na makatikim muli ng dugo, sabi ng lalaki, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, at mahigpit na hinawakan ang mahabang dart box. Chief, ito ang kabisera. Ikaw, huminto si Axel Somerset sa kalagitnaan ng pangungusap. Alam ko, binuksan ni Hades ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti, huling beses na nakipag-away ako kay Brazen Beaumont, na humantong sa aking 3 taong pagkakakulong ng Marshal. This time, hindi na ako magkakamali. 3 taon na ang nakalipas. Nakipagsagupaan ng Deep Cold sa Thunderpeak Hall. Si Brazen Beaumont ay nakipagsapalaran ng mag-isa gamit ang kanyang espada, determinadong pasukin ang himpilan ng Deep Cold. Bilang resulta, tinambangan siya ni Hades sa kalagitnaan, at isang malaking labanan ang sumiklab sa Los Angeles, Amerika. Ang laban ay naitala ng maraming mga bystanders at naging viral online. Sa huli, kinailangan ng mga awtoridad ng Amerika na pumasok at i-claim na isa itong pelikulang kinukunan. Dahil sa kakilakilabot na epekto, si Hades ay kinulong ng Marshal sa loob ng 3 taon. Si Brazen Beaumont ay naboycott pa ng iba't ibang bayani, na sumang-ayon na hindi siya dapat kumilos maliban kung talagang kinakailangan. 3 taon. Ang mahabang dart box ay kinakalawang na. Basag. Isang kislap ng malamig na liwanag sa mga mata ni Hades, tumalon siya at binasag ang bintana. Nawala siya sa loob ng bar's office. Nanginginig ang katawan ni Elvan Leocadia. Napuno ng gulat ang mga mata niya. Total, nasa ika-17 palapag sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 804, isang lalaki, isang baril sa kalangitan sa gabi. Isang figure ang tumalon mula sa ika-17 palapag. Ang sibat ni Hades ay nag-iwan ng mga bakas ng sparks sa matataas na pader. Sa tahimik na gabing ito, parang bulalakaw. Kapansin-pansing nakakasilaw. Nakasuot siya ng suot ng blood red skeletal armor, na may kapa na pumapagaspas sa likod niya. Whoosh! Ang instant na paglapag niya. Nag-iwan siya ng malalim na bunganga sa lupa. Pagkatapos, parang cheetah, kumari pa siya ng takbo. Sa himpapawid, mga after images lang ang makikita. Habulin. Kasabay nito, sa baba ng bar, tumilapon ang 3 sedan, hinabol siya. Makalipas ang mga 10 minuto, si Hades, na may sibat sa isang kamay, ay lumitaw sa isang kalsada na 10 kilometro ang layo mula sa bar. 0 S Omicron. Natahimik ang lahat, isang nag-iisang lalaki na may sibat, nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang lugar na ito ay dating crematorium. Matapos itong give-in, halos walang pumunta dito. Ngayon ay gabi na, mas tahimik. Ang hangin, tumatawid sa mga damo at mga puno. Dala ang kaluskos ng mga dahon. Dahan-daang itinaas ni Hades ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang 3 sedan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya mula sa malayo. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang kulay pilak na kulay abo na mukha. Siya, sa kanyang pulang dugo na skeletal armor, ay mukhang hindi kapani-pani walang kapansin-pansin sa malalim na gabi. Umihip ang hangin, dahan-daang lumilipad ang kanyang kapa. Ang dulo ng sibat, kumikinang na may asol na liwanag. Ang mga sasakyan, papalapit na sila. Ang mga headlight, lalong tumitirik. Bumilis ang mga sedan sa mahigit 100 milya kada oras, dumiretso sa Hades na nakatayo sa gitna ng kalsada. Kung tamaan, tiyak ang kamatayan. Saktan mo siya. Sa passenger seat ng gitnang sedan, napuno ng matinding lamig ang mga mata ng isang binata. Ang layo, papalapit. 1 kilometro, 700 metro, 500 metro. Ang mga headlight ay ganap na naiilawan ang lugar. Nakatayo si Hades sa gitna ng kalsada, bahagyang dumilat ang kanyang asol na mga mata. Ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa sibat ay dahan-daang itinataas ito. Hanggang sa, ito ay nasa itaas ng kanyang ulo. 300 metro, 200 metro, 100 metro. Sa ilalim ng maliwanag na mga headlamp, ang asol na ilaw sa sibat ay lalong nakabulag. 50 metro. Ang mga kotse ay halos sa kanya. Ang kamay ni Hades na nakahawak sa sibat ay bahagyang bumalik. Tapos, inihagis niya ito ng pilit. Whoosh! Isang matalim na tunog ng paghiwa ng hangin.
Umalangaw sa buong gabi. Boom! Sa harap ni Hades, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nakakabingi. Ang susunod na sandali, dalawang sedan ang dumaan sa kanya. Ang matinding sabog ng hangin ay nagpaangat ng pulang dugong balabal. Wala pang 30 metro mula sa Hades Euro. Ang isang sedan ay nagliliyab sa umaatungal na apoy. Ang harap ng sasakyan ay sibat sa kalsada. Ang matinding impact ay halos mapunit sa kalahati ang sedan. Patay ang tao sa loob. Itapang. 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 Tahimik na naman ang daan. Humakbang si Hades, naglalakad patungo sa nasusunog na sedan. Disciple. Sa malayo, huminto ang dalawang sedan. 6 na tao ang lumabas. Sa pagtingin sa sumabog na sasakyan, ang kanilang mga boses ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Walang pakialam sa mga kalaban sa likod. Lumapit si Hades sa sedan at pilit na hinugot ang sibat. Kahit nasa ilalim ng marahas na epekto ng sedan, ang sibat ay hindi na-deform. Wala kahit isang kalmo ang natira. Hades, ngayon, ito ang magiging libingan mo. Sa Wilson Pavilion, umungal sa galit si Jaren Fairbanks. Nasa sumabog na sasakyan ang kanyang alagad. Ang kanyang pinagmamalaki na alagad. Pero ngayon, patay sa kanyang 20s, sa kamay ng empleyado ni Hades. Iyong Wilson Pavilion. Tumalikod si Hades, hawak ang mahabang sibat na nakabaligtad, at tumingin sa 6 na tao sa harap niya, maliban na lang kung personal na dumating si Amadeus Fairbanks. Kung hindi, walang pinagkaiba sa suicide mission. Humakbang siya patungo sa 6 na tao. Ang dulo ng mahabang sibat ay nasimot sa kalsadang aspalto, na nag-iwan ng bakas ng mga spark. Mayabang. Ako, ang Pavilion Master ng Wilson Pavilion, ay hinding-hindi uupo para personal na makitungo sa mga tulad ninyong walang kwentang gabing hamak. Si Jaren Fairbanks ay gumuhit ng mahabang espada mula sa kanyang baywang, ang kanyang mga mata ay duguan. Matapos matanggap ang katalinuhan, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan sa pagtugis. Pero kahit anong mangyari, hindi niya inaasahan. Ipapadala ng deep cold na iyon si Hades, na 3 taon nang nakakulong. Hades, isang veteranong war god. Ang pakikipaglaban kay Brazen Beaumont noong araw ay naging dahilan upang maging si Amadeus Fairbanks mismo ay hindi napigil ang magpuri. Ayon sa Chismas Euro, ang unang ginawa ni Hades sa pagpasok sa deep cold ay ang pumatay ng isang marshal. Ang dahilan ay, walang bakante para sa posisyon ng marshal. Kung sino man ang hindi sumasang-ayon, huwag mag-atubiling pumunta at patayin ako. Ito ang pinakalaganap na kasabihan ni Hades sa deep cold. Ngayon, sa pagharap sa gayong malademonyong karakter, natural na naramdaman ni Jaren Fairbanks ang kaguluhan sa loob. Ngunit sa mahabang sibat na nakasalubong sa talim ng bakal, wala na lang puwang. Kung pinayagan lang ako ng marshal na kumilos ng mas maaga, kayong lahat. Magiging malamig na mga bangkay na. Palapit ng palapit si Hades, isang balabal na pula ang dugo na lumipad sa likuran niya. Sa dilim ng gabi, para siyang mamamatay tao. Atake. Patayin siya, at ang Pavilion Master ay gagantimpalaan ka ng napakaganda. Hinawakan ni Jaren Fairbanks ang kanyang mahabang espada, ang kanyang mga mata ay namumula sa walang katapusang puot. Mahigit kalahating taon nang nakikipagdigma ang dalawang panig, na may matinding awayan. Sa labanan ngayon, isang grupo lang ang makakaligtas. Ang 6 na tao ay nahati sa 2 grupo, nakapalibot kay Hades. Sa dilim, 7 figure ang unti-unting nagsalubong. Napanatili ni Hades ang isang matatag na bilis, bawat hakbang ay tiyak na 1 segundo ang pagitan. Mamatay. Isang elder ng Wilson Pavilion ang tumalon sa ere. Ang mahabang talam sa kanyang kamay ay kumikinang sa nakakalamig na liwanag. Klang. Splurge. Itinutok ni Hades ang kanyang sibat, diretsyong tumusok sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ito. Ang pagkamatay ng unang matanda ay nag-iwan sa natitirang 5 natulala sa lugar. Sa likod nila, isang malamig na sipon ang lumitaw. Ito ay kilala, ang nahulog na elder ay hindi pangkaraniwang sa mga tuntunin ng kasanayan sa loob ng Wilson Pavilion. Narinig lang nila ang kalupitan ni Hades bago ngayon. Sa pagkikita lamang nila ay napagtanto nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng 2 salitang Hades. Ang Reaper. Atake. Jaren Fairbanks clenched his teeth at, determinadong,
Charge forward. 5 figure ang bumaril na parang kidlat. Klang. Klang. 2 spark ang lumipad. 2 pang katawan ang nakahandusay sa lupa. Hades, walang ekspresyon, kinaladkad ang kanyang mahabang sibat sa likod niya, hakbang-hakbang na sumusulong patungo sa Jeren Fairbanks. Ang kanyang mga yapak ay hindi huminto kahit kalahating segundo mula simula hanggang wakas. Ang dulo ng kanyang sibat ay hindi nabahiran ng ni isang patak ng dugo. Kasing linis nung nagsimula, mabilis, sabihin mo sa Dragon King. Lumingon si Jeren Fairbanks, namumula ang mga mata, at tumingin sa isang batang disipulo sa likod niya, dapat mong sabihin sa Dragon King. Hades, dumating na. Hindi, Master. Hindi ako dapat matakot sa kamatayan at magimbot ng buhay. Panay ang tingin ng batang disipulo. Kahit na nakaharap kay Hades, kahit na namatay ang 3 sa kanyang mga tiyuhin. Nagniningning pa rin ang kanyang mga mata sa determinasyon. Para mamatay, dapat mamatay na may halaga. Niyakap ni Jeren Fairbanks ang kanyang batang disipulo, sabihin mo sa Dragon King na ipaghiganti tayo. Kung mamamatay ka rin, paano malalaman ng Dragon King na ang Deep Cold ay nakalusot sa kabisera? Pero, pumunta ka. Si Jeren Fairbanks, hawak ang kanyang mahabang espada, ay humakbang patungo kay Hades. Ang kanyang puso ay nakatakda sa kamatayan. Guro, Palam. Sabi ng binata at agad na sumugod sa karwahe, mabilis na lumayo sa di kalayuan. Sa sandaling umalis siya, pinaikit ni Hades ang kanyang mga mata, dahan-dahang itinaas ang mahabang sibat sa kanyang kamay. Slater Michael, mag-ingat ka. Isang matanda ang pumailan lang sa hangin. Klang. Ang maputlang asol na mahabang sibat ay nabasag ang talon ng bakal, tumagos sa katawan ng matanda, at bumagsak sa isang whoosh. Boom! Isang flash ng apoy ang lumiwanag. Sa malayo, ang kotse ay sumabog sa isang bola ng apoy, na nagpapaliwanag sa dilim. Ako, hindi muna kita papatayin. Sa sandaling nahulog ang mga salita, agad na lumitaw si Hades sa harap ni Jeren Fairbanks. Basag. Dinurog niya ang longsword. Ang susunod na sandali, kinaladkad niya si Jeren Fairbanks, dahan-daang naglakad patungo sa nasusunog na sasakyan. Hinugot niya ang mahabang sibat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 805, ambisyon noong panahong iyon, hindi alam ni Julius Reed na nakarating na si Hades sa kabisera. Nakatayo siya sa labas ng istasyon ng pulisya, handang panoorin ang kagalakan tulad ng sino mang nanonood. Mula noong huling pagkatalo, sinimulan ng Deep Cold na muling ayusin ang kanilang diskarte sa kanya. Nagdala pa ng malaking panganib si Marshal Deep Cold na palayain si Hades. Gustong mabawi ang mukha ng nangungunang organisasyon ng Shadow Warrior sa mundo. Mr. Reed, sa tingin mo ba ay baka natakot si Sabrina Leocadia na dumating? Napatingin si Beckett Carmichael sa kanyang relo, dahil wala pang kalahating oras ang natitira bago ang napagkasunduang oras. Kung hindi makakarating si Sabrina Leocadia sa loob ng kalahating oras, masasayang ang lahat ng pagsisikap ngayon. Ang ibang mga doktor, bagamat hindi kasing awtoridad ni Sabrina Leocadia, ay tiyak na magpapalaya kay Fernando Lee sa ilalim ng matinding pressure. At ang pagpapahintulot sa Lee family ay magiging mas mahirap. Hindi. Umiling si Julius Reed, malakas ang paghihiganti ni Sabrina Leocadia. Siya ay tiyak na humingi ng kabayaran para sa pagkawala ngayon. At saka, paano ang bagay na hiniling ko sa iyo na hawakan? Inimbitahan si Santiago Carmichael sa aking bahay, at maaari mo siyang tanungin ng detalyado pagkatapos ng mga kaganapan ngayon. Pagkasabi nito, kinuha ni Beckett Carmichael ang kanyang telepono, batay sa itinuro mo sa akin noong nakaraan, sa palagay ko ay maaaring interesado ka sa bagay na ito. Sa telepono, may larawan ng isang punyal. Medyo luma na ang punyal. Ang tansong kaluban ay nilagyan ng ruby. Sa kabilang banda, ito ay binalutan ng sapphire. Ito ay mukhang medyo mahalaga. Saan mo nakuha ang larawang ito? Tanong ni Julius Reed. Ang huling bronze na salamin kasama ang hairpin ay nagpaunawa sa kanya na si Isabella Worm ay maaaring may iba pang mga bagay na naiwan. At ang mga bagay na ito ay malamang na mga pahiwatig na sadyang iniwan ng kanyang personal na alipin. Kaya naman, inutusan niya si Beckett Carmichael na kung may lumitaw na katulad nito, agad niyang iulat ito sa kanya.
Si Beckett Carmichael ay may malawak na koneksyon sa kabisera at sa lalong madaling panahon natagpuan ang punyal na ginamit ni Isabella Worm noong nakaraan. Nakita ito ng isa sa mga empleyado ko sa isang auction house, mahinang sabi ni Beckett Carmichael. Magkakaroon ng auction sa Bamboo Hotel mamayang alas 8 ng gabi. Maaari mo bang malaman kung saan ito nanggaling? Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed. Isang auction. Kapag lumitaw ang item na ito, tiyak na makakaakit ito ng siklab ng galit ng mga bidder. Kahit papaano ay tiyak na magpapakita si Ivan Reed. Hindi pwede. Ang kumpanyang namamahala sa auction ay pinangalan ng Arman Levi's. Isa itong grupo na dalubhasa sa mga high-end na item at napakahigpit sa pagpapanatiling confidential ng impormasyon ng kliyente. Walang magawang umiling si Beckett Carmichael, kahit pilitin ko sila, wala akong makukuhang impormasyon. Paano kung mahanap ko ang may-ari ng Arman Levi's? Sabi ni Julius Reed. Walang silbi. Ang may-ari ng Arman Levi's ay mailap, walang nakakaalam kung sino sila. Kung gagawin mo ito, magdudulot ito ng galit sa publiko. Ipinahayag ni Beckett Carmichael ang kanyang pag-aalala, pakiusap, huwag makipagsapalaran. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa interes ng maraming tao. Sige, tumanggo si Julius Reed, nakatitig ang mga mata sa isang police car sa hindi kalayuan. Tingnan mo, dumating na si Sabrina Leocadia. Matapos huminto ang sasakyan ng pulis ay bumaba ng sasakyan si Sabrina Leocadia at ang kanyang babaeng katulong. Nagpalit na siya ng damit, inalis ang gulo kanina. Pero halata sa mukha niya ang galit. May bitbit na maliit na malita ang babaeng katulong, pinagmamasdan din ang paligid. Kahit na ito ay isang istasyon ng pulisya. Kahit na maraming mga opisyal dito upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Medyo natatakot pa rin ang babaeng katulong. Profesor Leocadia. Nang makitang papalapit si Sabrina Leocadia, bagamat medyo naguguluhan si Nick Oldham Lee kung bakit siya dumating sakay ng police car. Mabilis pa rin itong lumakad para batiin siya, na naglahad ng kamay, I am counting on you for today's matter. Gagawin ko ang aking makakaya. Nanginginig ang bibig ni Sabrina Leocadia, at hindi pinapansin si Nick Oldham Lee, humakbang siya papasok ng police station. Pare, bakit mukhang si Professor Leocadia? Medyo off. Nakita ito ni Amy Lee na kakaiba. Sa umaga, naging masigasig si Sabrina Leocadia. Bakit parang ang layo-layo niya ngayon? Kung tutuusin, maraming tao dito, at dapat panatilihin ni Professor Leocadia ang kanyang walang kinikilingan na imahe. Si Nick Oldham Lee, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ngumiti at sinabing, matalino na matandang Zorro. Sana makalabas ng ligtas ang kapatid natin. Napabuntong hininga si Amy Lee, pakiramdam na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Sa loob ng istasyon ng pulisya sa sandaling ito, umupo si Fernando Lee sa isang upuan, napapaligiran ng mga doktor. Ang mga doktor na ito ay lahat ng nangungunang domestic na eksperto sa psychiatry, na nagtataglay ng ilang partikular na awtoridad. Nagtipon sila dito upang masuri kung totoong may sakit sa pag-iisip si Fernando Lee. Pagkatapos ng lahat, ang presyon mula sa opinyon ng publiko ay masyadong malaki. Nagdulot ito ng kaguluhan noon, at ngayon ay hindi mabilang na mga mata ang nanonood. Ngunit ang lahat ay napakalinaw. Ang pagkakataon na ma-diagnose si Fernando Lee na may issue sa pag-iisip ngayon ay mahalagang 100%. Hindi lang sa Lee family ang pressure. Ang pagtutulungan ng Lee family at Leocadia family ay nagtulak sa marami na tumawid sa maputik na tubig. Profesor Leocadia. Nang makita si Sabrina Leocadia, tumayo ang lahat. Si Sabrina Leocadia ang pinuno ng medical team na ito. Sa domestic psychiatry, hawak niya ang makabuluhang awtoridad. Ano Omicron, S Omicron. Ano ang iniisip ng lahat? Pagkaupo, nagsimulang makipag-chat si Sabrina Leocadia sa kanyang mga kasamahan. May 20 minuto pa bago ang opisyal na pagsisimula. Bago iyon, kailangan niyang maunawaan ang partikular na sitwasyon ng pasyente. Kung ito ay isang tunay na pagtatasa o para lamang sa palabas, ito ay isang kinakailangang pamamaraan. Isinasantabi ang pressure mula sa Lee family, sira na si Fernando. Isang batang eksperto ang tumingin sa paligid at bumulong. This time, we are merely helping him by going with the flow.
Kahit na walang panlabas na presyon, ang pagtatasa na ito kay Fernando Lee ay magreresulta pa rin sa isang diagnosis ng sakit sa isip. Ang mas matandang eksperto ay nagsalita ng may pantay na higpit. Profesor Leo K. Dia, bago ka dumating, nagsagawa na kami ng preliminary test. Isang dalubhasa ang nagtulak ng sulat kamay na ulat sa harap ni Sabrina Leo K. Dia, na nagpapaliwanag, ang pasyente ay dati nang nakaranas ng matinding stimuli. Ngayon ay tumindi pa ito, at ang stimulus ay mula pa rin sa parehong bangungot tulad ng dati. Nagdulot ito sa kanya ng matinding psikolohikal na trauma sa maikling panahon. So, ang ibig mong sabihin ay walang posibilidad na masuri si Fernando Lee bilang isang normal na tao. Pasiga na tanong ni Sabrina Leo K. Dia, na nakatingin sa kanyang mga kasamahan. Ito Euro Broken Bar. Nagkatinginan ang lahat, nalilito sa ibig niyang sabihin. Going with the flow, di ba? I mean no disrespect, I'm just discussing the impact of this matter in our field. Ibig kong sabihin, paano kung ma-diagnose si Fernando Lee bilang isang normal na tao, ano ang magiging epekto? Matigas na tanong ni Sabrina Leo K. Dia. Ang kaibahan na ito ay nag-iwan sa marami na hindi sigurado sa kung ano ang nangyayari. Sa teoryang pagsasalita, kahit na gusto naming maging isang normal na tao si Fernando Lee, mangangailangan ito ng hindi bababa sa 1 buwan. Kung si Fernando Lee ay masuri na normal ngayon, na isinasantabi ang mga panlabas na panggigipit, ito ay talagang isang lindol sa ating propesyon. Sumasang-ayon ako. Sa aming larangan, halos imposibleng makamit. Ang psikolohikal na trauma ni Fernando ay lumala, na tumutugon ng matindi sa mental stimuli sa maikling panahon. Kahit na may mga nangungunang mapagkukunan, aabutin ng 1 buwan upang maibsan. Given that, I think our profession might need an earthquake. Pinaikit ni Sabrina Leo K. Dia ang kanyang mga mata, puno ng matinding hinanakit ang kanyang tingin. Siya ay tinawag na isang nangungunang dalubhasa sa buong buhay niya, ngunit hindi pa siya nakagawa ng anumang tunay na representasyong gawain. Ngayon, gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa China. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 806, Hindi pagliligtas ng mga tao, Profesor Leo K. Dia, Ikaw Euro Broken Bar. Nang marinig ang mga salita ni Sabrina Leo K. Dia, naramdaman ng lahat na ito ay medyo kakaiba. Pero nakikinig lang sila, hindi naman sa mababa ang tingin nila kay Sabrina Leo K. Dia. Kahit na ang mga nangungunang psychiatrist sa mundo ay hindi nakapagpagaling ng isang mental na pasyente tulad ni Fernando Lee sa isang gabi. Ito ay isang imposibleng gawain. Parang panaginip ng tanga. Maaaring si Profesor Leo K. Dia mismo ay nagdurusa sa isang isyu sa pag-iisip. Ngayon, lahat ay maaaring magsimula, sabi niya. Maya-maya lang ay may lumapit na pulis na sinundan ng may hawak na video camera. Masyadong makabuluhan ang impluwensya ng opinyon ng publiko. Nagpasya ang departamento ng pulisya na ay broadcast ng live ang proseso ng diagnostic na ito. Lahat, mangyaring magsimula, sabi niya. Ngumiti si Sabrina Leo K. Dia at inilahad ang kamay. Ang iba pang mga eksperto ay natural na hindi nag-atubili, nagpapalitan upang simulan ang kanilang mental na pagtatasa kay Fernando Lee. Samantala, binuksan ni Sabrina Leo K. Dia ang sarili niyang portable na maliit na briefcase. Sa loob, may mga table tasks na dala ni Lori, ang kanyang assistant. Ang mga table tasks ay kakaiba, na nakapaloob sa loob ng isang maliit na kayumangging kahon. Sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri, natukoy ni Sabrina Leo K. Dia sa pamamagitan ng pabango na ito ay isang pampakalma na gamot. Ang psychiatry ay nag-aaral din ng halamang gamot. Nagsaliksik din sila ng ilang mga halamang gamot na makapagpapakalma ng isip at diwa. Pero pa rin Euro Broken Bar. Talaga bang epektibo ang bagay na ito? Bagamat bago pumunta dito, nagmamadali silang nagsagawa ng pagsusuri sa isang pasyenteng may malubhang sakit sa pag-iisip sa laboratorio. At pagkatapos uminom ng kaunting gamot ang pasyente, naging malinaw na siya sandali. Ito ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Sabrina Leo K. Dia na maghiganti kay Nick Odom Lee. Kung tutuusin, isa rin siyang nangungunang eksperto sa bansa, ngunit may nang-ahas na gumawa ng kalokohan sa kanya. Kung maglakas loob silang guluhin siya, hindi nila siya masisisi sa pagiging walang awa. Lori, kamusta ang pasyenteng na-experiment natin?
Medyo hindi pa rin mapalagay si Sabrina Leocadia. Siya mismo ay isa ng nangungunang eksperto sa larangan ng psikiatriko, ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganoon kalakas na gamot. At ito ay halamang gamot. Kahit na ang pinakamabilis na kumikilos na gamot sa kanluran ay hindi kailanman nagkaroon ng gayong kakilakilabot na epekto. Ngunit ang halamang gamot na ito ay maaaring gumawa ng isang mental na pasyente na manatiling malinaw sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ng lubusan ang buong larangan ng psychiatric. Ito rin ang pagkakataon ni Sabrina Leocadia na sumikat ng magdamag. Pero bago iyon, hindi pa rin niya mapakalma ang sarili. Ito ay masyadong revolusyonaryo, not to mention his colleagues who just expressed their disbelief. Maging si Sabrina Leocadia mismo ay hindi makapaniwala ngayon. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya mismo. Ang pasyente sa laboratorio ay talagang na-diagnose na normal. Dati, iniisip ni Sabrina Leocadia ang tungkol sa paghihiganti laban kay Nicodem Lee. Pero ngayon Euro-broken bar. Napagkasunduan ito ni Sabrina Leocadia. Kung mabilis niyang mapapagaling si Fernando Lee ngayon, sa ilalim ng pagbabantay ng buong bansa. Lalo na nang ang kanyang mga kilalang kasamahan ay nagsikap at nabigo. Walang alin lang ang magpapasikat ito sa kanya. Magdudulot ito ng sensasyon sa buong mundo. Tungkol naman sa Lee family. Sa sandaling nakamit niya ang tagumpay at katanyagan, paano maglalakas loob ang simpleng Lee family na gawin sa kanya ang anumang bagay. Ang mga dalubhasa ay humalili, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, gamit ang lahat ng kanilang mga kakayahan, sinusubukang makita ang kalagayan ng kaisipan ni Fernando Lee. Ngunit lahat ay malinaw sa kanilang isipan. Hindi magbabago ang resulta. Naunawaan na nila ang kalagayan ni Fernando Lee. Kaya sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, hindi nila inisip na gumawa ng todo-todo na pagsisikap upang ipakita ang kanilang kadalubhasaan. Ngunit ang huling resulta ay nanatiling hindi nagbabago. Walang kwentang salita si Fernando Lee, malabo ang mga mata kapag nagsasalita. Hindi lang siya isang normal na tao. Sa labas ng police station, si Nicodem Lee ay nakaupo sa kotse, nanunood ng telebisyon sa likurang upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Talagang napakalubhan ng sakit ng sarili niyang anak. Alam na alam niya ito bago kinuha si Fernando. Ngunit laging may posibilidad. Dapat gawin ang mga paghahanda. Dapat ibigay ang mga tagubilin. Si Fernando ay sarili niyang anak, at ngayon ay nahimatay si Quentin Leopold sa bahay. Kailangan niyang tiyakin na ang lahat ay walang palya. N-on-G. Omicron. Mr. Carmichael, ngayong gabi gusto kong maghagis ng isang piging sa pagdiriwang. Gusto mo bang sumama para uminom? Ibinaba ni Nicodem Lee ang bintana ng kotse, nakatingin kay Julius Reed at Beckett Carmichael na wala pang 10 metro ang layo sa kanya. Maraming mga dumalo ngayong gabi, ngunit ang lahat ay sinasadyang nanatili, nag-iiwan ng sapat na espasyo para sa mga amo. Mr. Lee, tiwala ka ba? Hindi ka ba natatakot na mapahiya mamaya? Lumapit si Beckett Carmichael at Sam Andel sa bintana ng kotse, ang mga nasa loob ay lahat ng nangungunang eksperto. Sa pagtingin sa buong bansa, walang mas mahusay kaysa sa kanila. Sa normal na mga pangyayari, hindi maglalakas loob si Nicodem Lee na magsalita sa kanya ng ganito. Hindi naman kasi pare-pareho ang mga status nila. Bagamat makapangyarihan din ang Lee family sa kabiserang lungsod, tiyak na kailangan nilang yumuko sa harap ng pamilya Carmichael. Ngunit sa pagpasok ng Collar family sa eksena, at ang alyansa sa Leocadia family, biglang tumaas ang katayuan ng Lee family. Kahit na sa pagiging matalino at steady ni Nicodem Lee, medyo na-inflated siya ngayon. Mr. Ang mukha ni Lee ay hindi basta-basta kayang sampilan ng sinuman. Bahagyang bumantong hininga si Nicodem Lee, itinuro ang TV sa harap niya, "You're Mr." Si Carmichael, na nagmamaneho ng bulldozer, ay bumagsak sa pangunahing tarangkahan ng Lee family. Ang account na ito, kailangan kong ayusin ng lubusan sa iyo. Ang pangunahing gate ay isang bagay ng reputasyon. Kung kanina pa niya ito hinayaan. Kaya lang niyang lunukan ang pride at tiisin. Ngunit ngayon, ang sitwasyon sa kabisera ay lubhang nagbago. Si Ivan Reed ay biglang nawala ng walang bakas, na-withdraw mula sa makamundong mga gawain. Sa panloob, ang pamilya Leocadia ay sinakyan ng walang humpay na pagtatalo,
At pinalawig ni Natalia Leocadia ang isang sangay ng olibo sa pamilya Lee, na gustong sipain si Sofia Leocadia Euro. Ang pinakamalaking hadlang sa kanyang kontrol, sa labas ng pamilya. At sa suporta ng Color family, ang Lee family ay mukhang nakatakdang maging ikalimang major force. Sa oras na ito, kailangang maging mapilit si Nick Odom Lee. Upang makuha ang suporta ng ilang tao. Nick Odom Lee, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nagdilim ang ekspresyon sa mukha ni Beckett Carmichael, kung maglakas loob kang kalabanan si Mr. Reid, tiyak na mahuhulog ka ng masama. Mr. Tambo, saka gusto kong makita, sa sitwasyon ngayon, kung paano si Mr. Mapipigilan ni Reid ang anak ko sa paglabas. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Nick Odom Lee. Sa TV sa harap niya, sunod-sunod na natalo ang lahat ng magagaling na eksperto. Si Sabrina Leocadia na lang ang natira. Siya ang pinakamakapangyarihang eksperto na hindi pa nasisuri si Fernando. Mr. Lee. Kaya lang, biglang tinawag ni Julius Reid si Nick Odom Lee. Mr. Reid, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Inilabas ni Nick Odom Lee ang kanyang ulo mula sa bintana ng kotse. Paano kung, pagkatapos kong mailabas ang aking anak, sabay tayong kumain at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang kanyang mukha ay may mapanuksong ngiti, tulad ng isang tagumpay na tinutuya ang talunan. Gusto mo bang gumawa ng desperadong ganting atake? Ngayon ano? Ligtas at maayos. Ligtas at maayos ang anak ko. Ang Lee family, safe and sound din. Kahit na sa pamamagitan ng kaganapang ito, ipinapakita ang malakas na pagkakaisa ng Lee family sa mundo. Ngayong gabi, dadalo ako sa libing ng iyong anak. Sigaw ni Julius Reid. Bahagyang nagbago ang mukha ni Nick Odom Lee, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, ang walang kapangyarihan, galit na walang kabuluhan. Isang libing. Napakababa ng sumpa, hindi niya ito pinansin. Malamig na lumayo si Beckett Carmichael, bumalik sa tabi ni Julius Reid. Mr. Reid, maaari bang pagalingin ni Sabrina Leocadia si Fernando? Pagalingin siya. Bahagyang nagulat si Julius Reid, pagalingin siya para saan? Kung hindi niya siya mapagaling, hindi ba kailangang makaalis si Fernando sa kulungan? Natigilan din si Beckett Carmichael. Hindi ba't buong araw silang naging abala para lamang maipako si Fernando sa kulungan? Nakalimutan mo ang sinabi ko. Napangiti ng mahina si Julius Reid, pumapatay lang ako, hindi Nagel iligtas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 807, Korona sa harap ng telebisyon. Naningkit ang mga mata ni Nick Odom Lee sa isang hiwa. Bahagyang kumuyam din ang mga kamay niya. Sa sandaling makumplito ang pagkakakilanlan ni Sabrina Leocadia, maaaring ay proseso ni Fernando Lee ang mga papeles. Palayain sa kulungan. Ang sulok ng kanyang mga mata ay dumaan kay Julius Reid, at ang pag-agos ng galit ay namumuo sa loob niya, mahirap pigilan. Paulit-ulit na sinasabotahe siya. Sinasabotahe ang sarili niyang anak. Sa orihinal, ang Lee family ay maayos. Pero ngayon, 2 beses nang nabalisa si Fernando, at mapapagaling man siya sa hinaharap, hindi maiiwasang maiwan siya ng mga psikolohikal na peklat. At si Amy S. Lee, huling beses sa Gonzales City, ay tuluyang nawalan ng mukha, lumuhad na parang aso sa paanan ni Itay Huntington. Hanggang ngayon ay medyo masakit pa rin ang kanyang tiyan. Lalong nagbanta si Beckett Carmichael, pinilit ang Lee family na sumunod. Nick Odom Lee sa kabisera, ay maaaring ilarawan bilang umiling si Nick Odom Lee at marahang tinapik ang telebisyon sa harap niya. Mr. Lee, sa wakas ay tumayo ka na. Mula ngayon, walang makakapagpayukaw sa iyo. Professor Leocadia, ang hawak mo ay. Nang makita si Sabrina Leocadia na may hawak na tableta at naglalakad, napukaw ang atensyon ng lahat. Ito ang pinakabagong gamot na sinaliksik sa aking studio, partikular para sa pagpapagamot ng mga psychiatric disorder. Buong pagmamalaking tiningnan ni Sabrina Leocadia ang kanyang mga kasamahan sa paligid niya. Ang tabletang ito ay ginawa gamit ang tradisyonal na gamot na Chino, at dahil hindi pa ito mass-produce, hindi ko masyadong maihahayag sa inyong lahat. Habang nagsasalita siya, may kumikinang sa kanyang mga mata. Isang magdamag na sensasyon. Sa larangan ng psychiatry, hindi lang pildores ang hawak niyang tableta, kundi bomba. Sapat na para mag-trigger ng lindol.
Profesor Leo KD, bakit hindi natin ito narinig dati? Nagulat ang lahat sa pil na hawak niya. Ang awtoridad ni Sabrina Leo KD ay lubos na kinilala sa industriya. Kaya naman, nang makita siyang ipakilala ang ganoong bagay, may lubos na pag-asa sa kanilang mga puso. Pero naging komplikado din. Kung talagang mapapagaling nito si Fernando Lee, walang duda na masasaktan nito ang isang kapat ng puwersa ng kabisera. Kung hindi siya nito kayang gamutin, hindi kaya isa itong sampal sa sarili niyang mukha. Ngunit bilang mga medikal na practitioner, ang lahat ay naghihintay pa rin ng gayong gamot ng buong pananabik. Marami ang nagsaliksik sa kanilang buong buhay at hindi nakatuklas ng anumang bagong formula. Kung ang tableta sa kamay ni Sabrina Leo KD ay makakapagpagaling kay Fernando Lee. Tapos, sa pag-iisip na iyon, medyo nasa sabik ang lahat. Mga binibini at mga ginoo, mangyaring abangan ito. Huminga ng malalim si Sabrina Leo KD, bahagyang nanginginig ang kamay na nakahawak sa tableta. Halos hindi rin siya makapaniwala. Pero ngayon, isang pagkakataon para sa tagumpay at katanyagan. Sa tulong ng kanyang katulong, naihatid ang tableta sa bibig ni Fernando. Lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay ng isang himala. Kung tungkol sa mga tagubilin, mga payo, matagal na silang kinalimutan sa likod ng kanilang isipan. Ano ba? Sa harap ng telebisyon, sinuntok ni Nicodem Lee ang upuan, ito. Anong ginagawa ni Sabrina Leo KD sa matandang tanga na yan? Ito ay dapat lamang na isang simpleng kumpirmasyon na si Fernando Lee ay isang psychiatric na pasyente, upang makumplito ang pamamaraan. Maaari niyang ay proseso ang mga papeles at mailabas si Fernando. Ngunit ngayon, si Sabrina Leo KD ay may hawak na tinatawag na tableta. Dahil kaya hindi niya naibigay sa kanya ang password ng card. Ngunit ang mga patakaran. Pagkatapos ng kaganapan, hindi niya pinapalitan si Sabrina Leo KD. Pare, marahil ay sinusubukan ni Profesor Leo KD na ipakita ang kanyang sukdulang pagsisikap, na kumikilos ng ganito. Bulong ni Amy S. Lee sa gilid. Siguro nga. Pinakalma ni Nicodem Lee ang kanyang emosyon at nagpatuloy sa panonood ng telebisyon. Maaaring masuri ang sakit ni Fernando. NOno, S. Omicron. Siya ay nagpadala ng mga tao sa lahat ng dako upang magtanong, hindi lang gumaling ang kalagayan ng kanyang anak sa maikling panahon. Siguro ay medyo nababalisa siya. Mr. Reid, ang tabletang ito. Sa malapit, si Beckett Carmichael ay tumingin sa live stream sa kanyang telepono, na parehong naguguluhan. Hindi ba ang planong pagalingin si Fernando Lee at pagkatapos ay bigyan siya ng mas malupit na sentensya? Minsan tinanong ako ng ilang tao kung pumunta ako sa kabisera upang gamutin si Old Master Leo KD. Si Julius Reid, mga kamay sa bulsa, ay samaan daw sa kotse na nakaparada sa likuran niya. Sabi ko, pumatay lang ako, hindi ako nagtitipid. Pagkatapos, habang nakikinig si Beckett Carmichael, lalo siyang naguluhan. Manood ka na lang. Bahagyang tumawa si Julius Reid. Sa sandaling iyon, puno ng pag-asa si Sabrina Leo KD. Malapit nang magkabisa ang mga table tasks. Profesor. Kaya lang, nanlaki ang mga mata ni Lori. Anong mali? Hindi napansin ni Sabrina, na hindi naalis ang mga mata kay Fernando Lee, ang pagbabago ng ekspresyon ni Lori. Profesor, kailangan mong tumingin. Halos nanginginig na inabot ni Lori ang phone niya kay Sabrina. Dito, ay isang larawan. Ito ay sa pasyente na nakainom ng gamot noong umaga, patay. Sa isang iglap, nanlaki ang mata ni Sabrina. Ang kanyang puso ay nagbigay ng matinding kabog. Mabilis, tumawag ka ng doktor. Nanghina ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa lupa. Klop, kasabay nito, iniluwa ni Fernando Lee ang isang subo ng sariwang dugo, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Pagkalipas ng 5 segundo, nagdilat ang kanyang mga pupil. Walang buhay. Tahimik. Sandaling katahimikan. Nanlalaki ang mata ng lahat, pigil ang hininga. Naguguluhan. Mabilis. Tumawag ka ng ambulansya. Nagkagulo ang istasyon ng pulisya nang dumating ang 2 opisyal at dinakip si Sabrina. At hindi rin nakatakas ang katulong na si Lori. Walang silbi. Lumapit ang isang doktor at saglit na sinuri ang katawan ni Fernando Lee. Umiling siya. Hindi tanda ng buhay. Bang! Sa labas ng police station. Nabasag ng kamao ni Nicodem Lee ang telebisyon,
at itinulak niya ang pinto ng kotse, na nagbabalak na pumasok. Ama, niyakap ng mahigpit ni Aeneas Lee ang sariling ama. Umalis ka sa daan ko. Bang! Lumipad ang kamao ni Nicodem Lee na diretsyong naging dahilan ng pagdugo ng husto ng ilong ni Aeneas. Ama, pero walang balak bumitaw si Aeneas, mahigpit pa rin siyang hawak. Kapatid mo, patay na ang kapatid mo. Halos mabaliw si Nicodem Lee. Ang karaniwang kalmado at matalinong lalaki ay parang gumuho ang langit. Walang ibang iniisip ang kanyang isip. Paghihiganti. Patayin si Sabrina Lee Ocadia. Iyan ay, kapatid mo yan. Kung bumagyo ka dyan, ang Lee family ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong maghiganti muli. Ang pagkamatay ng iyong kapatid ay magiging walang kabuluhan. Hindi karaniwang pinananatili ni Aeneas Lee ang kanyang kalmado. Mahigpit siyang kumapit sa kanyang ama, malungkot na sinabi, pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Huminga ng malalim si Nicodem Lee, bumilis ang tibok ng puso niya. Oo, kung sumugod siya, isinasaalang-alang ito, lumingon si Nicodem Lee, nakatingin kina Beckett Carmichael at Julius Reed sa hindi kalayuan, ginawa mo ba ito? Mr. Lee, maaari kang kumain ng magulo, ngunit huwag makipag-usap ng walang ingat. May ebidensya ka ba? Beckett Carmichael smirked triumphantly, ano? Nagpaplano ka bang magsagawa ng libing para sa iyong anak ngayong gabi? Tandaan mo niyaya mo lang akong dumaluha. Pupunta talaga ako. Para bang nagdaragdag ng insulto sa pinsala, bahagyang iminuwestra ni Beckett Carmichael ang kanyang mga kamay, magpapadala ako ng wreath na ganito kalaki para sa iyo. Ikaw, namutla ang mukha ni Nicodem Lee, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Tingnan natin. Ako, si Mr. Carmichael, maglakas loob na basagin ang iyong pintuan sa harapan, at balang araw ay gibain ko ang iyong bahay. Itinuro ni Beckett Carmichael si Nicodem Lee, remember my words. Maghihintay ako. Ibinaba ni Nicodem Lee ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Beckett Carmichael at Julius Reed. Mr. Reed, bumalik na tayo at magpahinga muna. Kailangan pa nating dumalo sa libing sa lugar ng Lee family. Binuksan ni Beckett Carmichael ang pinto ng kotse, nakangiting sabi. Tandaan na bumili ng mas malaking wreath. Sabi ni Julius Reed, saka tumalikod at sumakay sa kotse. Samantala, sa hindi kalayuan sa kanila, isang figure ang biglang nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 808 Pagsadyep, dadalo ba talaga tayo sa libing ni Fernando Lee? Umupo si Beckett Carmichael sa kotse, seryosong nagtatanong. Ang pagkawala ng anak ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Nicodem Lee, ay sapat na para mayanig ang kabisera. Sa orihinal, ang pakikipag-ugnayan ni Fernando Lee kay Sofia Lee Ocadia ay natural na nakansela sa pagkamatay ng isang partido. Sa ganoong sensitibong oras, halatang nag-aalangan si Beckett Carmichael. Kung talagang pupunta sila, walang alinlangan na sila ay magiging target ng pampublikong kritisismo. Masyadong mataas ang pusta. Maraming mga may-ari ng negosyo na itinaya ang lahat ng kanilang kapalaran sa alyansa sa pagitan ng mga pamilyang Lee Ocadia at Lee ay tiyak na sisisihin si Beckett Carmichael sa kanilang mga pagkalugi. Ikaw, isang inapo ng isang martial champion, nanlalamig na. Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Beckett Carmichael. Hey, napakamot ng ulo si Beckett Carmichael at sinabing natatawa, palagi kong iniisip ang sarili ko na walang ingat. Ngunit pagkatapos lamang kitang makilala, Brother Davenport, natanto ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng mayabang. Noong una, akala niya ay gustong pagalingin ni Julius Reed ang karamdaman ni Fernando Lee, para lang maipit siya sa bilangguan magpakailanman. Ngunit pagkatapos ng isang abalang araw, hanggang sa pinakadulo. Nang matapos ang palabas, sa wakas ay natanto ni Beckett Carmichael. Hindi kailanman nais ni Julius Reed na mabuhay si Fernando Lee. Gumamit siya ng kamay ng ibang tao para mamatay si Fernando Lee sa harap mismo ni Nicodem Lee. Ito ay hindi lamang pagpatay, ngunit din ang isang direktang pagtama sa puso. Ang pagliligtas sa mga tao ay mahirap, ang pagpatay ay simple. Si Julius Reed ay nakaupo sa likod ng kotse, nakatingin sa mga ilaw ng kalye sa labas, kaya't bihira akong magligtas ng mga tao. Sa katunayan, bago pa man nailigtas si Bambo Whittaker,
nakita na ng Medicine King Valley ang bahagi ng pagkamatay nito. Pagkatapos, ang libing ni Fernando Lee. Nagtaas ng kilay si Beckett Carmichael, pumunta ba tayo roon ng may kagalakan? Ayaw mo ba kay Nick Odom Lee? Pasiga na tanong ni Julius Reed. Mr. Buong lakas ang pagkalkula ni Lee laban sa akin euro, ang paghihiganti, kailangan kong maghiganti. Si Beckett Carmichael ay sumikat sa kabisera, ngunit mula nang pumasok ang Collar family sa laro, siya ay nalagay sa panganib. Si Nick Odom Lee, na kanina ay tumatango at nakayuko sa kanyang paningin, ngayon ay nangahas ng hayagan na hamanin siya. Pagkatapos ay gagawin ko, siguraduhin hindi siya makakapagsigawa ng libing. Sinasabi ito ni Julius Reed nang biglang huminto ang sasakyan. Eli Hierro, kamusta ang pagmamaneho mo? Si Beckett Carmichael, na nahuli, ay bumagsak sa front seat. Agad siyang nagkaroon ng malaking bukol sa kanyang ulo. May tao sa unahan. Mabilis na lumabas ng sasakyan si Eli Hierro at hinayla ang isang kahon ng mga nakatagong armas mula sa kanyang baywang. Sino nandyan? Itinuro niya ang isang dagwang tao sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay. Kasabay nito, huminto rin ang dalawa pang sasakyan sa likuran nila. CEO Carmichael, ano ang sitwasyon? Bumaba ang ilang bodyguard sa mga sasakyan at agad na pinalibutan ang kotseng sinasakyan ni Beckett Carmichael. Sila ay nasa mataas na alerto. Sa pambihirang panahon, kailangan nilang maging maingat. Ito ay hindi isang suburb, ngunit isang urban area. Sa karaniwang trapiko, walang saysay na may manggulo rito. Mr. Reed, mag-ingat ka. Bumaba ako at titingnan. Nang si Beckett Carmichael ay lalabas na sa kotse, siya ay pinigilan ni Julius Reed, wala nang silbi para sa iyo na pumunta, hayaan mo akong tingnan ito. Sa sinabi nito, itinulak niya ang pinto ng sasakyan at humakbang patungo sa harapan ng sasakyan. Hindi dapat masyadong maraming tao sa paligid. Kahit papaano sa kanyang matalas na pandama, wala siyang nakitang kaaway. Brother Davenport, ang lalaking ito ay malubhang nasugatan. Yumuko si Eli Hierro, ang isang kamay ay nakahawak sa nakatagong kahon ng armas at ang isa naman ay marahang inilagay sa dibdib ng sugatang lalaki. Pero humihinga pa rin siya. Hayaan mo akong tingnan. Maingat na sinuri ni Julius Reed ang sugatang lalaki. Bata pa siya, sa kanyang 20s. Mukhang sanay na siya. Matatag ang kanyang katawan, ngunit ngayon ay dumaranas siya ng mga pinsala sa loob, naapektuhan ang kanyang mga organo, at napakalubhan ng kanyang kondisyon. Biglang napako ang mga mata niya sa damit ng lalaki. Iyon ay, mga damit na gawa sa magaspang na tela, isang pambihira sa kasalukuyan. Dahan-daang pinatalikod ang lalaki, may natuklasan siyang kakaibang simbolo sa likod ng damit. Brother Davenport, ang pattern na ito ay napakakakaiba. Si Eli Hierro ay maingat na tumingin, ngunit hindi niya alam ang kahulugan ng pattern. Iyon ay isang bangko ng mga puting ulap, at sa ilalim ng mga ulap ay nakatayo ang isang taluktok ng bundok na tumataas sa langit. Tinusok nito ang langit. Wilson Pavilion. Kinusat-kusot ni Julius Reed ang kanyang mga mata, tumayo, at inutusan si Eli Hierro, gisingin siya kaagad, at kapag may anumang balita, ipaalam kaagad sa akin. Ang mga tao mula sa Wilson Pavilion ay lumitaw sa kabisera. Mukhang alam nila ang kinaroroonan ko at pumunta sila para humingi ng tulong. Ngunit ano nga ba ang kanilang pinagdaanan para iwan ang lalaking may ganoong matinding pinsala? Ang mga kasanayan ng mga tao ng Wilson Pavilion ay hindi pangkaraniwang, hindi marami ang maaaring magdulot ng ganoong pinsala sa kanila. Tila nasugatan ang lalaki sa isang pagsabog. Sa kanyang damit at katawan, may mga maliliit na marka ng paso. Tapos ikaw. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, pinasugod ni Eli Hierro ang mga tauhan at maingat na isinakay ang lalaki sa isang sasakyan. Mabilis silang umalis. Pupunta ako sa Dragon Bay Park. Lumiko si Julius Reed para sumakay sa kanyang sasakyan, tumingin sa kanyang relo, malapit na matapos ang oras. May appointment ka? Curious na tanong ni Beckett Carmichael. Isang matandang kaibigan. Dahan-daang pumikit si Julius Reed. Sinimulan niyang pag-isipan ang usapin ng auction bukas. Nagawa na ng Thunder Peak Hall ang kanilang hakbang, tiyak na hindi palalampasin ni Lola Zaihua ang ganitong pagkakataon. Pero, ang utak sa likod ni Ivan Reed ay mukhang hindi kaliga kay Lola Zaihua.
At ang misteryosong babaeng iyon mula sa Five River Province na maaaring magpakilos sa Wolf Cavalry ay mukhang hindi rin nila kasama. Tapos si Lily Jordan. Sa tuwing naiisip ni Julius Reed si Lily Jordan, isang hindi pinangalanang galit ang namumuo sa kanyang puso. Ngunit hindi ngayon ang oras para isagawa ang siyam na espiritu at ang kanilang mga kauri. Kahit sa sandaling ito, si Lily Jordan ay ganap na ligtas. Gustong gamitin ni Lola Zaihua ang babaeng ito laban sa akin, habang ako ay nabubuhay, Lily Jordan ay laging ligtas. Mabagal na humandar ang sasakyan. Pagkatapos ng kamakailang insidente, si Eli Hierro ay lubhang maingat. Patuloy na tumitingin sa paligid habang nagmamaneho, nag-aalala tungkol sa isang pag-atake. Sa ganitong kritikal na panahon, ito ay kinakailangan. Ang Dragon Bay Park ay nasa hilagang kanluran ng Kabisera. Katabi ito ng mayamang distrito. Pagdating ng gabi, maraming tao ang magkukumpulan dito, nagkukwentuhan at namamasyal. On Omicron, SO, sa kaunting swerte, makakakita ka pa ng ilang mga kilalang tao. Sa sandaling ito, si Julius Reed ay lumitaw na mag-isa sa Dragon Bay Park. Sauntering na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Kuya Davenport, wala pang kalahating minuto pagkatapos ng kanyang hitsura. Si Karen, palihim na nakasuot ng duckbill cap, ay lumabas din sa Dragon Bay Park. Paano nangyari? Nagkukunwaring hindi nakikita si Karen, si Julius Reed ay nakatayong mag-isa sa isang simpleng kagamitan sa fitness, at masayang umiikot dito. Nalasan talaga kami ni Natalia Leocadia. Okay lang ako, pero nalasan si Terry Moore, kahit na matagumpay na na-neutralize ng iyong antidote ang lason sa kanyang katawan. Mahinang ungol ni Karen. Brother Davenport, paano mo nalaman na lalasunin tayo ng mga Leocadia family members? Ito ang kanyang pinakamalaking palaisipan. Ito ay isang pakete ng lason. Bago ako pumunta sa Leocadia family, ilagay ito sa pagkain ng Leocadia family members. Tahimik na nagunat ng kamay si Julius Reed. Sa kanyang hawak ay isang paketeng nakatiklop mula sa craft paper. May isang inner sect disciple mula sa Medicine King Valley sa Leocadia family. Nag-aalala ako, lunurin ang mga marunong lumangoy, talunin ang mga matigas ang balat. Mahinang ungol ni Julius Reed. Naiintindihan ko. Tumango si Karen, ibinulsa ang pakete. Ano ang naiintindihan mo? Biglang napalingon si Julius Reed para magtanong. Ang mga tao mula sa Medicine King Valley ay dapat na labis na kumpiyansa at pabaya. Ang pagkalunod sa mga marunong lumangoy ay nangangahulugan na mayroon tayong pagkakataon na magtagumpay sa pagkalason sa kanila. Sabi ni Karen na may halong paghahayag. Hindi. Umiling si Julius Reed, ang ibig kong sabihin, kung patuloy kang magtatanong, bugbugin kita hanggang mamatay. Nagulat si Karen, agad na tumaas ang kilay. Sa pakete ng lason, makikita mo ang pinakabagong mga tagubilin na mayroon ako para kay Terry Moore. Nang matapos ang kanyang pahayag, tumalikod si Julius Reed at umalis. Tandaan mo, gawin mo ng maayos ang trabahong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 809 na mga nakaraang pangyayari nang bumalik si Julius Reed sa tirahan ni Beckett Carmichael. Natulog na sina Kella Radcliffe at Bamboo Whittaker. Nagkataon na may dalawang bodyguard na naghihintay sa pasukan, at nang makita siya, mabilis silang nag-jogging upang magulat. Mr. Reed, nagising na ang lalaking nakita natin sa kalsada. Dalhin mo ako sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed habang mabilis na sinundan ang dalawa. Mr. Reed, hindi ako pupunta dyan. Maaari mong sabihin sa akin ng direkta kung may kailangan ka. Beckett Carmichael, alam ang kanyang lugar, kinuha Eli Hierro at umalis. Kung ano ang hindi niya dapat malaman, hinding-hindi niya itatanong. Ang pamilyang Carmichael ay mayaman at maimpluwensya, na mayroong kasing dami ng 3 pribadong doktor sa loob ng mansyon na nag-iisa. Ang nasugatan na lalaki mula sa Wilson Pavilion ay nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame, humihingi ng hangin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ikaw ay Euro Broken Bar. Lumapit si Julius Reed at sumenyas na umalis na ang lahat ng nasa kwarto. Ikaw Euro Broken Bar. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki, ang matinding puot ay sumilay sa kanyang mga mata. Julius Reed,
Walang itinago si Julius Reed, diretsong nakaupo sa harap ng lalaki. Kung ang isa ay hindi mula sa Wilson Pavilion, maaari na niya itong patayin sa oras na kinakailangan para makahinga. Malinis at mapagpasyahan. Talaga, medyo nagdududa ang lalaki. Dapat nakita mo ang litrato ko. Sumandal si Julius Reed sa kanyang upuan at walang pakialam na sinabi, kilala ako ng Pavilion Master ng Wilson Pavilion. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige, naniniwala ako sa iyo. Sinubukan ng lalaki na bumangon, ngunit ang kanyang mga buto ay parang nahuhulog, ganap na hindi makagalaw. Huwag kang gagalaw. Idiniin ni Julius Reed ang katawan ng lalaki, you are severely injured and need the rest. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung hindi, tumutok sa pagpapagaling. Ako. Ang lalaki ay tila natatakot na umalis si Julius Reed, mabilis na lumingon sa kanyang tabi, at apurahang sinabi, dumating na si Hades. Hades. Maingat na naalala ni Julius Reed, na tila hindi pa nakarinig ng ganoong tao. Ang lamig, Hades. Muling idiniin ng lalaki, naparito siya para patayin ka. Hinabol namin siya ng aking Panginoon sa isang bar sa kabisera, ngunit biglang umalis si Hades at mahigpit kaming nakipag-away sa labas. Habang sinasabi niya ito, sumilay ang matinding puot sa kanyang mga mata. Kasabay ng sakit, at kawalan ng pag-asa. Natalo. Mahinang tanong ni Julius Reed. Ang makita ang gusot na hitsura ng lalaki ay dapat na nagbigay sa kanya ng clue. Talagang talunan. Mahigpit na ikinuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao, na sinasabing may sakit, naiinis ako sa sarili ko. Kinasusuklaman ko na ang aking mga kasanayan ay hindi sapat na pino upang protektahan ang aking Panginoon. Habang sinasabi niya ito ay pilit siyang bumangon. Ngayong naihatid na ang balita, kailangan kong maghayganti. Kahit mamatay ako, gusto kong makasama ang amo ko. Pero kaya niya bang tumayo? Nang sinubukan niyang bumangon, bumagsak siya pabalik sa kama. Nasira na siya, malubhang nasugatan. Ilang buto ang nabali. Kahit sino pa ay himatayan na ngayon. Tanging isang malakas na paniniwala at puot ang nagpapanatili sa kanya na malinaw hanggang ngayon. Mamuhay ng maayos. Huminga ng malalim si Julius Reed, hindi niya inaasahan na magaganap ang gayong matinding labanan sa kabisera. Mr. Reed, napakalakas ni Hades. Sa harap niya, hindi nakayanan ng aking amo kahit isang suntok. Inaalala ang eksenang nasaksihan niya bago siya umalis. Nasa paghihirap ang lalaki. Ang kanyang karaniwang walang humpay na amo ay hindi makatiis kahit isang galaw. Nahuli siya ng tahasan. Hades. Tumayo si Julius Reed at nagsimulang maglakad ng paikot-ikot. Itong pangalan, parang narinig na niya dati. Ngunit, hindi niya ito maalala. Natatandaan ko lang, may three-armed underworld king, Deep Cold, na minsang nagtangkang pumatay sa akin sa Gonzales City, at sa huli, pinatay ko siya at si Maurice Springs ng magkasama, sa bangka. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Hades ay higit pa kaysa sa three-armed underworld king. Ngayon pa lang ay puno na ng takot ang lalaki. Ngunit ang takot na ito ay hindi katumbas ng duwag. Ayaw niyang mamuhay ng mag-isa. Gagaling ka sa mga sugat mo dito. Lumapit si Julius Reed sa lalaki at mahinang sinabi, survive. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay magkakaroon ng pag-asa. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod siya at naglakad palayo. Sa paglabas niya ng silid, palaging nararamdaman ni Julius Reed na may hindi tama. Paimpol niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Keller Radcliffe. Ngunit ibinaba ang tawag. Dam babae. Anong ugali? Tahimik na nagmura si Julius Reed at muling nagdial. Muli, ibinaba ito. Little girl, nagsusuka pa rin. Sa susunod na makita kita, bibitayin kita sa puno at sasampalin. Walang magawang umiling si Julius Reed at ilalagay na lang sa bulsa ang telepono. Nang makarinig siya ng pamilyar na boses sa likuran niya. Gusto mo, ang makapangyarihang Dragon King ay nasa ganito. Ikaw. Lumingon si Julius Reed at nakita si Keller Radcliffe na nakatayo sa likuran niya. May hawak itong phone at nakatingin sa kanya na may pilyong ngiti. Ngayon, nakasuot ng sailor suit si Keller Radcliffe. Sporting twin ponytails pa rin. Sinasabi ko, Saintes, sumusulpot ka nang wala sa oras. Ito ay ang iyong kakulangan ng kasanayan, sinisisi ako ngayon.
Walang magawang ibinoka ni Keller Radcliffe ang kanyang mga kamay, na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa naliligaw ako sa mga iniisip, hindi ka makakalapit sa akin. Medyo walang magawa si Julius Reed. Ang iginagalang na pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ay walang pagmamalaki. Kung hindi lang nasira ang kanyang cultivation, kailangan pa ba niyang tiisin ang kalokohan ng batang ito? NONG Omicron, sapat na sana ang isang sampal para tumahimik siya. Anong meron? Mismo na ako. Lumapit si Keller Radcliffe, marahang gumuhit ng puso sa dibdib ni Julius Reed gamit ang kanyang kamay. Natutulog ang asawa, naghahanap ng relasyon sa akin. Talo ka. Napaatras si Julius Reed at mariing sinabi, mayroon akong seryosong negosyo. Galit na nagmura si Keller Radcliffe, mahalagang bagay para kay Betty Calliope, walang kwentang bagay para kay Spring Whittaker. Sa ganyang tingin, paano ka magiging Betty Calliope? Ikaw ay hindi bababa sa isang WHO. Nagliwanag ang mga mata ni Keller Radcliffe, sabik na tanong niya, say it, quick. Kahit isang Lionel Reed, alam mo na. Nang matapos magsalita si Julius Reed, isang kurap ng malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang harapan. Klang, klang, klang. Lumipad ang tatlong spark. Sinuot ni Keller Radcliffe ang kanyang espada. Maglakas loob na ikumpara akong muli sa mga babaeng brothel, at tingnan kung hindi ko ipapakita sa iyo kung gaano kawalang awa ang iyong empleyado. Pag-usapan ang seryosong bagay. Inayos ni Julius Reed ang kanyang damit, pakiramdam na walang magawa sa loob. Bumalik na ba ang iyong cultivation? This time, mukhang hindi na kita matatalo. Keller Radcliffe pouted, mukhang nakakaawa. Hades, alam mo ba ang tungkol sa kanya? Umupo si Julius Reed sa isang bench sa pavilion ng pamilya Carmichael. Deep cold yung isa. Umupo si Keller Radcliffe sa tapat ni Julius Reed, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Talaga, tumanggo si Julius Reed, nakatanggap ako ng impormasyon na pupunta si Hades para sa akin. Ang manager ng Wilson Pavilion ay walang pagkakataon laban sa kanya. Hindi mo ba talaga alam, o nagpapanggap kang hindi? Maingat na tumayo si Keller Radcliffe at inilabas ang kanyang mahabang espada. Anong problema? Sa biglaang tensyon, medyo natarante si Julius Reed. Magsalita ka. Sa aking martial arts matchmaking event, saan ako tinamaan ng iyong huling hampas ng palad? Malamig na sinabi ni Keller Radcliffe, kung hindi ka makasagot, papatayin kita ngayon din. Baliw ka ba? Tumayo si Julius Reed, nakatingin kay Keller Radcliffe. Nataman kita last time, aksidente lang. Sino ang nakakaalam na napakarupok mo? Bahagyang namumula ang kanyang pisngi habang sinasabi ito, paliwanag ni Keller Radcliffe, kilala si Hades dati bilang Ignatius. 10 taon na ang nakalilipas sa Extreme Ice Island, personal mo siyang itinapon sa isang bulkan. Sa isang pagkakataon, nakaligtas siya, ngunit ang kanyang mukha ay lubusang pumangit, kaya tinawag niya ang pangalang Hades. Ignatius. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, bahagyang naningkit ang mga mata ni Julius Reed. Ignatius, Thunderbolt. 10 taon na ang nakalipas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 810 Pagsamba madaling araw. Ang crematorium sa western suburbs. Daan-daang sasakyan ang nakaparada sa harap ng gate. Mahigit 1,000 tao ang dumating. Isang hanay ng mga itim na kotse. Isang uniforme ng itim na damit. Nawalan na ng malay si Quentin Leopold sa pag-iyak sa sasakyan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nawalan ng bunsong anak. Hindi niya talaga matiis. Si Nick Odom Lee ay naging ganap na kulay abo sa isang gabi. Ang dating masigla at mapagmataas na negosyante ay may mga mata na puno ng dugong mga ugat. Kahit sa paglalakad, parang nauutol siya sa bawat hakbang. Si Amy S. Lee, na nakasuot ng itim na may puting tela na nakatali sa braso, ay naglakad sa unahan. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid, bilang nakatatanda, dapat niyang makita si Fernando Lee sa kanyang huling paglalakbay. Mr. Lee, ang aking pakikiramay. Tanggapin ang kapalaran, pigilin ang kalungkutan. Lumapit ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim at niyakap si Nick Odom Lee. Salamat. Paos ang boses ni Nick Odom Lee, medyo nanginginig ang katawan. Tapos na ngayon, itago mo ang iyong kalungkutan. Bumantong hininga ang matanda at tumalikod na para maglakad papasok.
Mr. Lee, tanggapin mo ang aking pakikiramay. Maraming kilalang tao mula sa kabisera ang pumunta dito upang ipahayag ang kanilang malalim na pakikiramay. Amias, medyo masama ang pakiramdam ko. Ikaw, tinutulungan mo akong tanggapin ang mga bisita. Huminga ng malalim si Nicodem Lee, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kagabi, si Sabrina Lee Ocadia ay apurahang tinanong sa magdamag. Pero parang panaginip lang ang mga salitang binitawan niya. Batay sa mga pahiwatig na ibinigay niya, ang mga nauugnay na tauhan ay walang mahanap na anumang ebidensya. Sa bandang huli, mahihinuha lamang na sinadya ni Sabrina Lee Ocadia na mangikil sa Lee family ngunit nabigo ito, sa huli ay humarap sa isang nakamamatay na suntok sa isang shadow warrior. Ngunit lahat, kasama si Nicodem Lee sa kanyang puso, ay alam na alam. Talagang ginagamit si Sabrina Lee Ocadia. At ang taong iyon. Whoosh! Huminga ng malalim si Nicodem Lee, ay nalalayan ang luhaang si Quentin Leopold habang naglalakad sila papasok. Mr. Lee, personal na dumating si Natalia Lee Ocadia mula sa pamilya Lee Ocadia kasama si Sofia Lee Ocadia upang dumalo sa libing. Kahit ayaw sumama ni Sofia Lee Ocadia, si Natalia Lee Ocadia ang gumaganap na family head. Sa pamamagitan ng damdamin at katwiran, hindi makatanggi si Sofia Lee Ocadia. Manager Lee Ocadia. Bagamat labis na nagdalamhati si Nicodem Lee, kailangan pa rin niyang tumugon. Narinig ko na ang bagay na ito ay nauugnay kay Beckett Carmichael. Casual na laminggalinga si Natalia Lee Ocadia sa paligid at nagtanong. Ngayon, nakasuot din siya ng itim na Amerikana at itim na sombrero. Sa kanyang mga kamay, itim na guwantes. Ang patoto ni Sabrina Lee Ocadia ay hindi nagsasangkot kay Beckett Carmichael. Walang magawang umiling si Nicodem Lee. Ang trabaho ay tapos na masyadong malinis, hindi tulad ng isang bagay na ang mainitin ang ulo Beckett Carmichael ay gawin. Siya siguro yon. Tinanggal ni Natalia Lee Ocadia ang kanyang sombrero at pinunasan ang alikabok dito, pigilan mo ang iyong kalungkutan. Bagamat patay na si Fernando, ang pagtutulungan ng ating dalawang pamilya ay maaaring muling isaalang-alang. Salamat, Manager Lee Ocadia. Itinuro ni Nicodem Lee ang malayo, ang aking anak ay malapit ng makremate, pupuntahan ko siya sa huling pagkakataon. Sige na, tawagan mo ako ng direkta kung may kailangan ka. Tinapik ni Natalia Lee Ocadia ang ulo ni Sofia Lee Ocadia. Sofia, magkakilala kayo ni Fernando, magbigay galang ka. Oo, kahit na si Sofia Lee Ocadia ay nag-aatubili, sumunod pa rin siya sa likod ni Nicodem Lee. Kuwit, Dam Terry Moore, bilasan mo. Sa loob ng crematorium. Si Karen at Terry Moore ay pumasok ng maaga sa umaga, na nagbalat kayo bilang mga miyembro ng kawani. N0 no G0, S Omicron. Si Karen ay nakatayo sa pintuan habang nagbabantay habang si Terry Moore ay nasa loob, tinutupad ang mga tagubilin ni Julius Reed mula kahapon. Karen, medyo immoral ito. Sumigaw si Terry Moore, kung si Fernando Lee ay magiging isang mapaghiganting multo, hindi niya tayo hahabulin, di ba? Paano ko malalaman? Haharapin natin ito kung mangyari. Nag-aalalang tumingin sa paligid si Karen, hinihimok siya, bilasan mo. O ay cremate na lang nila tayo. Malapit nang matapos. Tahimik na lumabas si Terry Moore mula sa loob, nang makitang walang tao sa paligid, mabilis siyang lumabas. Kahit na maging mapaghiganting multo si Fernando Lee, tatalunan ko siya. Pwede bang wag ka na masyadong makulit? Hindi pa nga ako nakakapag-almusal. Naglabas si Karen ng 2 peach sa kanyang bulsa. Inabot niya ang isa kay Terry Moore. Karen, ito ay mahirap, gusto ko ang malambot. Naramdaman ni Terry Moore ang peach, napansin niyang medyo matigas ito. Dito, naiinip na lumipat si Karen kay Terry Moore. Kinagat niya. Crunch. Anong lasa ito? Iniluwa niya ang kalahati nito. Ano itong puting bagay sa peach? Matiim na tinitigan ni Karen ang peach na hawak niya. Karaniwang wala siyang pakialam sa kalinisan at hindi kailanman pinupunasan ang anumang nakain niya. Pero ngayon, medyo naduduwal siya. Ang ibig mong sabihin ay ang puting bagay. Sumimangot ng malalim si Terry Moore, ashes. Goddamn Terry Moore. Ako, hindi mo rin ako tinanong. Hindi masarap ang abo, at maganda rin ang mga ito para sa calcium. Maghintay ka lang. Ipapainom kita ng gamot sooner or later.
Nakaramdam na lamang ng pagkahilo si Karen at napasandal sa dingding para samukan ng husto. Umalis na tayo dito bago pa tayo madala sa gulo na ito. Nang makitang walang tao sa paligid, tumalon si Terry Moore sa dingding na may isang nakatali. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatayo sa harap ng espiritu ni Fernando Lee. Ang mga kamag-anak ng Lee family ay umiyak ng hindi mapigilan. Pagtingin kay Fernando Lee, nakaayos na, silang lahat ay napuno ng puot. Ang mga amo na dumating sa libing ay tahimik na nakatayo sa isang tabi. Beckett Carmichael, bakit siya nandito? Ito ba ay isang uri ng provocation? Karamihan sa mga dumalo sa libing ngayon ay mga taga-suporta ni Nick Odom Lee. Kabilang ang mga pangunahing pamilya tulad ng Collar family at Leo Cadia family. Bagamat walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Beckett Carmichael sa pagkamatay ni Fernando Lee. Alam ng lahat na ang bagay na ito ay tiyak na may kinalaman sa pamilya Carmichael. Lumingon si Nick Odom Lee. Nakita niya si Beckett Carmichael na naka-black coat at si Julius Reed sa isang sulyap. Sa likuran nila, dahan-daang lumapit si Eli Hierro, dala ang isang malaking korona. Ang drama ay kailangang gumanap ng husto. Mr. Carmichael, pinahahalagahan ko ang pag-iisip. Pinaikit ni Nick Odom Lee ang kanyang mga mata, hinaranggan si Quentin Leopold na malapit ng lilipad sa hawakan, at naglakad patungo kay Beckett Carmichael. Ang mga tao sa lugar ng libing ay naghihintay ng isang palabas. Walang pasok si Beckett Carmichael dito ngayon. Ngunit dumating siya. At siya ay dumating na may kay-abangan. Ang wreath sa likod niya ay may diameter na 3 metro. Ito ay flamboyant sa disenyo. Ngunit ito ay mukhang medyo matibay. Mr. Lee, sorry sa pagiging late. Malakas na sigaw ni Beckett Carmichael, na itinuro ang wreath sa likod niya, espesyal na order ito. Para sa mahal kong pamangkin. Salamat. Marahas na umawang ang bibig ni Nick Odom Lee, ngunit pinipigilan pa rin niya ito. Ang panauhin ay panauhin. Etiquette. Hindi niya kayang maglap sa etiquette. Medyo mainit ngayon, di ba? Tumingin si Beckett Carmichael kay Julius Reed. Ito ay napakainit. Tumanggaw si Julius Reed. Nang ang lahat ay hindi pa malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, hinubad ng dalawang lalaki ang kanilang mga Amerikana. Sa loob, nakasuot sila ng maliwanag na pulang suit. Hindi ka pani-paniwalang maligaya. Napasinghap ang lahat sa gulat. Ito ay isang provocation. Kayo, susugod na sana si Amias Lee pero pinigilan siya ni Nick Odom Lee. Mayroon akong kasal na dadaluhan mamaya para kay Jennifer Lopez, kaya maaari mo ring isuot ito ngayon, huwag pansinin kami, sabi ni Beckett Carmichael, na ikinakaway ang kanyang kamay at inutusan si Eli Hierro, i-set up ang wreath. Nangako ako kahapon na magpapadala ako ng custom-made wreath para sa mahal kong pamangkin. Oo, CEO Carmichael. Si Eli Hierro, na may korona na mahigit 3 metro ang diametro, ay inilagay ito sa harap ng service hall. Sabay kuha ng lighter sa bulsa. Mr. Carmichael, anong ginagawa mo? Bagamat sinubukan ni Nick Odom Lee ng husto na pigilan ang kanyang sarili, gusto niyang tapusin ng kanyang anak ang kanyang huling paglalakbay sa kapayapaan. Parang, may ibang taong hindi nagnanais ng ganoon. Gumastos ako ng 30,000 sa wreath, sana magustuhan ito ng aking mahal na pamangkin. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Beckett Carmichael. Sinindihan ni Eli Hierro ang fuse sa wreath. Whoosh! Sa isang flash ng liwanag, ang wreath spiraled up sa langit. Sumabog ito sa mga makukulay na paputok. Whoosh! Pagkatapos ng malakas na kalabog. Isang shower ng kulay na papel, tulad ng mga snowflake. Kumaway pababa. Sa harap ng service hall, nagkaroon ng patay na katahimikan.